and welcome sa Russia TV mga kapatid. At ngayon ay October 8, 2023, alas 4:08 dito sa Pilipinas. Sunday na Sunday mga kapatid. Good afternoon sa lahat. At meron tayong debate na magaganap ngayon between Seventh-day Adventist and Roman Catholic Church patungkol dito sa topic na True Church or tunay na iglesia. Ayan mga kapatid. So ang magre-represent ng kanilang mga church ay ang first speaker natin si Jezreel Shem ng Seventh-day Adventist under Advent Biblical Ministry mga kapatid. At second speaker naman si Sanrio ng Catholic mga kapatid. Under naman to ng Abi Maristela. Ayan. So mga kapatid, before natin i-start yung ating debate, syempre gusto ko muna nang basahin yung ating mga rules at magaganap sa hapon na ito. Yung setup ng ating debate, meron tayong 10 minutes na first presentation, 7 minutes sa pagtatanong, same din sa rebuttal, 10 minutes, at 7 minutes second cross, at 5-minute final conclusion. Mauna pala dito ang ating second speaker, mahuhuli ang ating first speaker. Ayan. So ang ating rules mga kapatid, ang lahat ng sagot ay kailangan sagutin ng 20 seconds maximum. Either ito ay close-ended or open-ended question or categorical. Kung titigil ang sumasagot ng at least 3 seconds, magsasabi na ako ng next question. Ayan. Rule number 2 natin, kung close-ended ang question, kailangan sumagot doon sa pagpipilian. Kasama na din doon yung categorical question bago magpaliwanag ng hindi lalampas ng 20 seconds. So kung nababiolate ito, syempre magtawag kayo ng moderator para pasagutin natin ang ating mga tinatanong. So rule number 3, kung hindi niya sasagutin ang tanong, magkakaroon siya ng 10 segundo ng pagpapaliwanag. At yan na yung pinakasagot niya sa tanong. Rule number 4 natin, sagutin ang tanong na naayon sa tanong. So kung meron tayong tanong na sino, dapat magbibigay tayo ng noun or pangalan. So ganun tayo sumagot ha. At ang moderator yung magka-qualify kung pasok naman yung sagot niya. Rule number 5 natin, sa first stand, doon lang dapat magtanong sa inilatag ng katunggali. At kung tinatanggi niya na inilatag niya ito, ay automatic next question. Doon yan sa pagtatanong. Kung sasabihin niya na hindi ko pa nilatag yan, next question. So, no, next question talaga lahat yan. Automatic yan. Sa rebuttal, doon na pwede itanong ang lahat. Ayan. Rule number 6, ang debater na makakatanggap ng 2 warning mula sa akin ay may disiplina. So, either bawasan ko ng 1 minute or daragdagan ng 1 minute. Rule number 7 natin, bawat senaryo ng objection, isang beses lamang maaaring magpaliwanag. Isang objection lang at hindi susundan ng sunod na objection. No objection pala ha during final conclusion. So rule number 8 natin, hindi po pinapahintulutan ang any na atake na papahiwatig doon sa physical na itsura or etc. doon sa ating mga katunggali. At syempre kasama na din doon yung pagmumura at out of topic. So rule number 9 natin, no challenge question. Ito yung mga tanong na kung mabasa ko talo ka na, or paano kung mabasa ko, yung mga ganun na tanong. Hindi po natin pinapahintulutan yan kahit pa sumang-ayon yung kabilang panig. Rule number 10 natin, ito lamang ang iral na patakaran bilang pagsasaayos ng debating ito. So sumasang-ayon ba ang ating first speaker, brother Jess? Right? Yes, bro. Thank you. At sumasang-ayon ba ang ating second speaker, bro Sanrio? Opo, sumasang-ayon po ako. Thank you. Ayan, so yan yung ating kumpirmasyon mga kapatid. At bago yan, syempre gusto ko muna silang ipakilala sa inyo. Nahin natin ang ating first speaker. At ano yung kanyang patutunayan at syempre ano yung inaasahan niya sa hapon na ito. Nahin natin, pakilala bro, first speaker. Ako na bro? Yes bro. Pakilala ka bro. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po si Brother Jezreel Shem ng Seventh-day Adventist Church at kabilang din po sa Advent Biblical Ministry or ABM po. Ngayon po, ngayong hapon pong ito ay papatunayan po natin na ang Seventh-day Adventist Church ay ang True Church. Salamat, Brother Rasha.
Okay, at syempre yung ating second speaker, pakilala ka naman kapatid. Hello po sa lahat ng mga Katoliko, mga Protestants po na nanonood ngayon. Maraming salamat po sa inyong pagsuporta. Ang laban po namin ito, baka huy mag-bash ha, baka mag-bash kayo kay Kuya Jezreel o sa akin. Magkaibigan po kami. No, ang gusto lang po naming patunayan dito, yung paniniwala namin sa mga doktrina namin, hindi po kami nag-aaway. Maglalatag lang po kami kung ano po yung doktrina namin. Kaya sa lahat po ng nanonood, makinig po tayong maigi. Mahalaga din po kasi na malaman din natin yung stand ng mga Seventh-day Adventist. Hindi lang puro dahil Katoliko tayo, Catholic na lang ang pakikinggan natin. Pakinggan din natin yung stand ng mga hindi Katoliko. Kaya po yung paglalatag po namin ngayon, friendly debate po ito ha. Hindi po kami magkaaway, magkaibigan po kami. Uusap lang kami patungkol sa stand ng aming mga kinaaaniban, patungkol sa True Church. Yun lang po, maraming salamat. Mga bro, nag-open cam kayo? Oo, naka-open. Okay. Wait lang ha. Wait lang ha. Hindi ko kasi nakikita dito. Sa ano? Hindi naka-open kami. Hindi ko nakikita, wait lang. Naka-open cam na pala sila. Ano po mga bro? Open cam. Ayan, thank you. Prioritize video. Ayan. Teka lang ha. Eto. Okay, thank you mga kapatid. At ito na nga, sisimulan na natin ang ating debate. Mauna dito si Brother Jezreel Shem ng Seventh-day Adventist sa topic na True Church. Bibigyan ko siya ng 10 minuto sa unang pagpapahayag. Bro, your time start now. Magandang hapon po mga kapatid. Nalimutan kong batiin yung ating kausap, si San Rio. So maraming salamat sa ginawa mong paghamon sa atin at ang pag-uusapan po natin ngayong hapon pong ito mga kapatid, mga kaibigan na nanonood sa Russia TV po, ay patungkol po sa True Church. Sino ba talaga ang True Church? Ang Romano Katoliko or ang Seventh-day Adventist Church? Mga kapatid, gusto ko lang po sanang i-present po sa inyo para naman po lahat po tayo ay... Kita ba bro? Yung akin pong presentation? Sa screen po ba? Yan. Mga kapatid, pag pinag-uusapan po natin ng True Church sa stand po ng Seventh-day Adventist, hindi po kami nag-uumpisa doon po sa 1st century. Meron na pong tinawag na True Church doon po sa ilang. Sa may Gawa 7 verse 38 po, ay makikita na po natin na yung may iglesia sa ilang ay may patotoo ni Kristo. So hindi po ito patay na iglesia mga kapatid, kundi sila po ay tunay na iglesia na itinatag ng ating Panginoong Jesucristo. At dito nga po sa may Juan 7 verse 17, makikita natin mga kapatid na pag pinag-uusapan po natin ang tunay na iglesia, sabi po dito, ito yung naroon sa iglesia sa ilang na kasama anghel na nagsalita sa kanya sa bundok ng Sinai at kasama ang ating mga magulang na siyang nagsitanggap ng mga aral na buhay upang ibigay sa atin. So ibig sabihin, etong iglesia na po itong mga kapatid ay taglay-taglay po nila yung aral. Hindi po yung pangalan. Wala po silang pangalan na binibitbit kundi aral. So ang Seventh-day Adventist po nakakonekta po dito po sa iglesia sa ilang sa pamamagitan ng kanila pong mga aral. So ano-ano nga ba yung aral na meron ang iglesia sa ilang? Una, banal at karaniwan. Alam nila kung ano yung banal na araw at ano ang karaniwan na araw. Alam nila yung malinis na pagkain at maruming pagkain na nakatutulong sa atin upang sabihin natin na ang ating katawan ay templo ng ating Panginoon. Pangatlo, sila ay may daladalang kautusan ng ating Panginoong Diyos at sila po ay nagsasabat.
Noong first century naman po mga kapatid, dito na po pumasok ang Catholic Church. Catholic, ibig sabihin, universal, at ito po ay magagamit natin as an adjective at hindi po noun. So nakalagay po dyan sa ating presentation mga kapatid na ang Catholic po ay mayroong 5 pillars of Christianity. Makikita po natin unang-una dito sa may Jerusalem, nandiyan din po kasama po ang Rome, ang Antioch, Constantinople at ang Alexandria. So kung mapapansin ninyo mga kapatid, isa lamang po ang Rome sa bahagi ng Catholic or adjective church. And sila naman po ay may taglay na one, holy, Catholic at Apostolic. Pwede rin po namin gamitin mga kapatid itong patotoo na to as a true church dahil kami po ay may isang pananampalataya. Ang Seventh-day Adventist ay matatawag nating mga banal at kami ay Catholic dahil po kami kay universal at kami din po ay may apostolic. Hindi lang po apostolic tradition, meron din po kaming apostolic teachings. Dito po tayo magkakatalo, Brother Jess or kapatid na Sanrio. Dito po sa may Revelation 14 verse 12, Revelation 12 verse 17, ay mag-a-arise po ang totoong iglesia sa 1798. So mamaya, pag-usapan po natin, kung tatanungin po ng ating kausap, bakit po nag-arise ng 1798? Keep the commandments of God. At merong testimony of Christ. May kita po natin sa Revelations 19 verse 10 na sila po ay merong spirit of prophecy na makikita naman po natin kay Ellen G. White. At sila po ay nagpo-proclaim ng message of 3 angels, Revelation 14. So kung yung mapapansin mga kapatid, ito lamang po yung summary ng ating patotoo tungkol po sa true church. So ulitin po natin na taglay-taglay po ng true church yung aral, hindi po yung pangalan na patotohanan naman po ng ating kausap mamaya. So ano pa po mga kapatid? Nabanggit na nga po natin kanina dito po sa Juan 7 verse 17 at sa Gawa 7 verse 38 na dapat ang tunay na iglesia ay nagtataglay po ng aral na mayroon si Kristo at ang mga apostol. Ganyan din po sa 1 Timothy 3 verse 15 na kung saan ang iglesia na ito ay nagtataglay at ito ang haligi ng suhay at katotohanan ng iglesia. Ano nga ba yung pinagkaiba namin sa RCC mga kapatid? Dito po sa Ephesians 4 verse 5, sabi po diyan, meron tayong dapat iisang Diyos. So totoo naman na dapat ang ating Diyos ay iisa. Sa Seventh-day Adventist po, we are directly worship God. Only God is worthy of worship, adoration, and praise. While the RCC or the Roman Catholic Church, napakarami lang intercessors. Kasama po dyan si Mary at iba-ibang mga santo. Dito rin po nakalagay sa one faith, iisa lamang yung sistema ng ating belief. Kung ang ating Panginoong Hesukristo at ang mga apostol ay nagsasabat, ganun din dapat ang aral na tinataglan ng isang tunay na iglesia. One and the same belief system. Panginoon, mga apostol, nagsasabat. While the RCC mga kapatid, hindi sila nagsasabat kundi Sunday ang kanilang ginagawa. At nakalagay po dyan, Jesus never went to synagogue on Sundays. And next, one baptism. Kung immersion ang ginagawang baptism ng ating Panginoong Hesukristo, ano nga ba yung ginagawa ng RCC? Kundi infant baptism na kung saan ito ay opposite doon sa baptism na ginagawa ng ating Panginoong Hesukristo. One and the same baptism with Jesus, yan po yung aming tinagtaglay-taglay na nakalagay dito sa 1 Corinthians 11 verse 1. Ano pa? Sabi po dyan, pag pinag-usapan po natin yung unbroken line mga kapatid, kung ang basis of claim po natin sa RCC, meron po silang listahan ng mga popes na mamaya ilalahad ng ating kausap. Titignan natin kung yan ba ay may katotohanan. While the Seventh-day Adventist, the belief system na aming taglay-taglay ay ang Sabat. The focus ng RCC based on kanilang leader. Kaya meron silang pope, mahilig sila sa mga ranggo, kaya hindi ho natin maiiwasan na pag pinag-usapan ho natin ang Roman Catholic Church, mas matindi yung kanilang hierarchy of needs, mga kapatid. While the Seventh-day Adventist Church,
We are belief-centered. No, ibig sabihin po yan, mas pinagtutuunan po namin ng pansin mga kapatid, yung aral na meron po kami at wala po sa pangalan. Kaya kung babanggitin mamaya ng ating kausap, puro pangalan na itatag ang Seventh-day Adventist Church, hindi po yan ang aming pinatotohanan. So dapat, ang itatanong niya po sa amin, patungkol po doon sa aral na taglay-taglay po namin. Continuity, ang RCC, may popes and ex-cathedra change, while the Seventh-day Adventist Sabbath is forever. Authenticity. So Peter, Linus, and Clement never claimed to be popes, and Jesus did not install an office of the Pope. Makita po natin yan sa may Ephesians 4 and 2 ng mga kapatid, no, wala pong nilagay na Pope and no biblical support. While the Seventh-day Adventists, tulad nga po na nabanggit natin kanina, kami po ay nakabase doon sa aral na taglay-taglay ng ating Panginoong Hesukristo at ng Apostol. Revelations 14 verse 12. Here is the patience of the saints. Here are they that keep the commandments of God and the faith of Jesus. And tinatawag din po ang Seventh-day Adventist na remnant church. No, mamaya pasubalian ng ating kausap kung ang Seventh-day Adventist or RCC ba ay may taglay ng ganitong katangian na sila yung nagkikip the commandments ng ating Panginoon at may taglay-taglay na patotoo ng ating Panginoong Hesukristo. Ilang minutes na lang, bro? 40 seconds. Okay? So, i-read ko na po yung ating time dahil po para naman po mas mabigyang tone po natin yung ating mga katanungan na ibabato po sa atin ni Sanrio, mga kapatid. Okay. So, dyan natatapos ang unang pahayag ng ating first speaker, Brother Jezreel ng Seventh-day Adventist. At syempre, dako tayo sa 7 minutes na pagtatanong ng ating second speaker, Brother Sanrio ng Catholic. Your time start now. Unang tanong, kailan itinatag ang SDA? May 21, 1863. Okay. Kung May 21, 1863 itinatag ang SDA, yung Matthew 16 verse 18, Pedro, sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking iglesia, kailan niya na itatag? Kailan niya nagumpisa? Ang tinatanong mo ba sa akin, kapatid, ay kung ano yung Matthew 16 verse 18? Stop mo na. Mga bro, any clarification dito sa moderator ha, para clear tayo. So, tawag kayo ng moderator kasi para hindi kayo nag-uusap pa. So, ganito, merong clarification si Brother Jezreel. Ano nga yun, bro? Pakiulit mo na. Hindi kasi malinaw yung tanong ni Sanrio tungkol dun sa Matthew 16 verse 18. So kailangan niyang i-rephrase yung question. Okay. So Bro San, nadinig mo naman kanina yung clarification niya. Magre-retain ka ba sa tanong mo or i-rephrase mo? Hindi, uulitin ko ulit po yung tanong ko ng mas malinaw. Sige, proceed. Time ratio. Tanong, kung ang SDA ay nabuo o nagsimula noong May 21, 1863, anong taon ang Matthew 16 verse 18 na sinabi, Pedro, sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking iglesia, anong taon yun nagsimula? Kung itatanong mo sa akin yung specific na taon, before 30 AD, bago mamatay yung ating Panginoong Hesukristo. Next question. Okay. So, bago mamatay ang ating Panginoong Hesukristo, sabi mo 30 AD. Before. No, yung 16 verse 18. So, tinatanggap mo ba na hindi kayo ang iglesia na nasa Matthew 16 verse 18? Kami pa rin yun. Next question. Okay. Pwede mo bang ilatag dito yung connection ng SDA dun sa Matthew 16 verse 18? Gusto mong ilahad ko kung bakit kami nakakonekta sa Matthew 16 verse 18. Objection. Time stop. So again, bro, Jezreel, tumawag ka talaga ng moderator, bro, pag meron kang clarification ha, para mabigay natin doon. Para hindi kayo nag-uusap ba? Kasi ang ano talaga dito,
tanong, magtatanong si Sanrio, ikaw sasagot ka. Kung meron kang concern, tawag ka ng moderator, ganun lagi. So, bros, so, unahin natin yung objection muna ha. Brosan, anong Kuya objection? Sige, proceed. Anong objection? Brother Rasha, objection, Oh. siguro doon tayo sa ano, una, hindi ko siya Bro, Jess, wait lang bro ha. Sige, bro. Mamaya pakikinggan kita, pero nauna kasi si Sanrio. Okay. Bro San, ano yung objection mo ulit? Kasi sabi niya po, may kaugnayan daw ang SDA sa Matthew 16. Okay. Verse 18. Ang sabi niya 30 AD po. So, kung 1863 ang SDA na itatag, pwede mo bang i-connect from 1863 pabalik ng 30 AD kung ano ang naging connection nyo at kung sino yung mga taong naging involved? Okay, Yan so po yung tanong. Okay, so I think yan yung tanong mo to clarify doon sa kabilang panig. Dito naman sa first speaker, meron ka bang counter objection doon or counter objection, Brother Rasha. Una, hindi ko po yan present, no? So, pero sasagutin na lang po natin para po magkaroon po malinaw din do sa mga nanonood natin at kay Brother Sanrio at masagot at malinawan naman din po yung sa tanong. Okay, so sasagutin na lang po natin. Bigyan natin ng i-resume ko yung time. 20 seconds bro sa pagsagot mo. Proceed bro. Okay. Mga kapatid, kung pag-uusapan po natin ang Matthew 16 verse 18, dito po ilalahad ni Pedro yung kanyang confession ng pananampalataya sa ating Panginoon. So paano nakakonect ang Seventh-day Adventist? Meron po kaming pananampalataya na katulad ng kay Pedro. Hindi po yung sa may geographical basis na pinag-uusapan ni Sanrio. Question. Ang sabi mo, ang Matthew 16 verse 18 ay confession ni Pedro. Kailan naging kumpisal ang Matthew 16 verse 18? Pakilatag. Paki-rephrase po ng tanong, Brother Rasha. Marami pong mga tanong si Sanrio na na need po ng i-rephrase po. Okay, so time stop muna ha. Okay, so i-rephrase mo Sanrio or magpapatuloy ka pa din sa tanong mo? Papatuloy ako sa tanong. Ang sabi niya, confession daw ni Peter ang 16 verse 18. Ipaliwanag mo sa akin paano naging confession ang Matthew 16 verse 18. Brother Rasha, pwede po ba ako magbasahin ko po ba? Pwede ko po bang basahin po yun? Gawin mo siyang sagot bro. Sagot mo naman to kahit magbasa ka or any. Basta 20 seconds lang yung palugit ko. Lagi-lagi pag sumasagot ha. So, proceed ka sa 20 seconds na sagot mo bro. Okay, so sayang po mga kapatid. Gusto ko sana pong basahin po yung yung talata po. Pero kung babasahin po natin diyan, sabi po ay hindi po makakapasok yung gates of hell. Ano ba yung gates of hell? Kasamaan doon sa iglesia at doon sa confession ng pananampalataya ni Pedro, mga kapatid. Yun po yung aking po masasabi. Next question po. Next question. Yung Matthew 16 verse 18, sabi mo kumpisal ni Pedro. Sino nagsasalita doon? Si Pedro o si Kristo? Si Kristo. Next question. Okay, next question. Kung si Kristo ang nagsasalita sa Matthew 16 verse 18, bakit sabi mo confession ni Peter? Yes, ang pinapatotoo po doon ni Jesus Christ ay dahil mayroong pananampalataya si Pedro kay Kristo. Kung aakyat po natin yung talata from 14 o 13 po mga kapatid, dahil po pinapaniwalaan ni Pedro na si Kristo ay totoong Diyos. Next question. Sa Matthew 16 verse 18, sabi mo si Kristo nagsasalita. Paano nagkumpisal si Pedro? Gusto niyo po bang basahin natin? Time stop muna. Kaso nga lang po, hindi po ina-allowed ng ating pong moderator na magbasa po. Time stop muna, time stop. Okay. So, bro, doon sa pagsagot mo bro, 20 seconds naman lagi yan, 'di ba? So, pwede ka namang basahin mo ng mabilisan or kung paano mo siya isasagot. Basta kasi nagtatanong nadidinig ko nagtatanong ka ba? Or ibigay mo sa moderator kung meron kang clarification. Pero I think ready ka namang sumagot. 3 minutes and 6 seconds bro. 20 seconds bro. Proceed mo yung sagot mo bro. Sige. Dito akyat tayo doon sa talata. Ngayon, pwede na po tayo. Dito po sa may verse 16, sabi dito,
siya, Time stop. Oh, time stop. Okay. Anong objection natin, San? tayo pwedeng umakyat sa talata Matthew 16 verse 18 ang binubutas ko po sa kanya. Nilalatag ko sa Counter objection po. Okay. Counter objection, sige. Counter objection, paano natin malalasap yung context ng talata kung hindi po tayo akyat dun sa taas? Okay. Yarash. Okay na, San. Okay na, ha. So, one at a time objection lang. Ang objection ni San patungkol doon sa pagsagot ni Jezreel na iaakyat daw niya. Ngayon si Jezreel naninindigan na yan yung isasagot niya. Ito yung ating desisyon, mga kapatid. During talaga sa pagsagot, basta hindi nababiolate yung ating rules, tuloy-tuloy pa din yan, San. So, bahala siya kung paano niya sagutin ang tanong. At yung audience naman yung magtitimbang niyan. At doon ka na ng sa rebuttal, i-explain mo kung ano yung napapansin mo. Pero, valid answer. Proceeds, Jezreel, 20 seconds, bro. Bro, Brother siya? proceed ka, bro, sa pagsagot, bro. Sige. Akyat tayo dito sa talata, dito sa may verse 16. Ito po yung konteksto ng talata, mga kapatid. Sumagot si Simon Pedro, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. At ito pa, Sanrio, 44 say that the rock is Peter's confession of faith in Christ. Among them, Origen and Chrysostomum. Okay, so pinag-uusapan po natin yung mga church fathers. Ang sabi mo, Matthew 16 verse 18, si Pedro yung nagkumpisal. So pwede ka bang magkumpisal kung hindi ikaw ang nagsasalita? Pare-praise ng tanong po. Okay, mas lilinawan natin. Ang sabi mo, ang Matthew 16 verse 18, confession of Peter. Pwede ka bang mag-confess ibang tao nagsasalita? Yes or no? Hindi. Next question. Okay. Kung hindi pala pwedeng mag-confess na ibang bibig ang nagsasalita, bakit sabi mo ang Matthew 16 verse 18 ay confession of Peter? Yes. Yes, confession ni Peter, yung kanyang pananampalataya sa ating Panginoon. Remember, ang ating pong subject diyan ay si Pedro at ang nagsasalita doon sa Matthew verse 18 ay ating Panginoong Jesucristo. And ulitin ko po, ating moderator, wala na naman po yan doon sa akin pong pinipresent. Sinasagot na lang po. Time stop mo na. Okay. So, nagsabi na ako ng next question, bro, no? Kung meron kang kasi hindi ko ma-pinpoint kung kasama ba 'yun sa sagot mo or parang nagsasalita ka sa moderator, bro, ba? So, I suggest na sabihin mo lang na objection moderator or something ganyan, any clarification para hindi ako malito kung either kasama ba 'yun sa sagot mo or dinudulog mo sa akin ba. Okay. So, pero kanina, bro, nagsabi na ako ng time. Ngayon, next question ito. Bro, San? Next question. Matthew 16 verse 18. Pedro, sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking iglesia. Si Kristo ang nagsasalita. Paano naging confession of Peter ang Matthew 16 verse 18? Brother Rasha, objection po ulit. Stop. Dito na po ako mag-ano po. Okay, Una sa lahat po, Sanrio, sana ang nire-rebat ay ang presentation ko po. Ang Objection. Wait lang, San. May counter objection naman. Ng ating kausap moderator, nagbabato ng tanong na wala naman po dun sa aking presentation. Magbato po siya ng tanong regarding po dun sa aking presentation. Okay. Yun po sana. Okay, so na pupuntahan natin yung ating rules dito na kung wait lang. So kung tinatanggi ng ating debater dahil nga ay hindi pa niya yon pinahayag kanina, ang ating rules kasi diyan ay automatic next question. Nabasa niyo, nag-agree naman kayong dalawa yan diyan. At dito sa San, may sasabihin ka, San, sa objection niya? Apo, may sasabihin po akong objection. Yung nilatag ko po na tanong sa kanya, nilatag niya po.
Nasa stand Okay. po yan ang sabi niya, ang Matthew 16 verse 18 ay confession of Peter. Okay, okay. Hindi po Ah, yan Okay, okay na, okay na. Okay, okay, okay. mag-ano. Okay na, okay na, okay na. So, ganito ang nangyari, no? Yung counter objection naman, sinasabi na nilatag niya. So, however, ganito mga bro, hindi ako judge sa inyong dalawa kung sino yung nagsasabi ng tama or sa audience na lang yan, makikita nila. Pero since ang ating rules, pag tinanggi niya talaga, automatic next question yan. Ganun lang yan, ha? Nasa kanila kung tingnan na lang nila kung paano. So, next question, San. 1 minute and 3 seconds. Ano yan? Pakiulit. Who founded SDA? Seventh-day Adventist. Tatlo. Meron po tayong co-founders, kasama po si Joseph Bates, James White, and si Ellen G. White. Pero sila po ay hindi po nagtatag ng iglesia po, mga kapatid. Dahil ang founder po talaga ng Seventh-day Adventist Church ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Sila lamang po ay matatawag nating builder po. Okay. So, if founder ni Jesus Christ ang Seventh-day Adventist, can you please give me an standard references na magpapatunay that the Seventh-day Adventist was founded by Jesus Christ? Standard references. Dito po sa aming fundamental beliefs, number... Dito po sa aming... Gusto niyo bang makita? San Rayo, ano yung objection mo? Kapag gagamit po tayo ng standard references, hindi po dapat tayo gagamit ng papabor sa atin. Dapat yung sasalungat. Okay. Doon sa counter objection, bro. Moderator. Sige, bro. Moderator, ano po bang standard reference yung gusto niya pong palitawin? Okay, okay, okay. So, Ano po bang standard reference yung Okay. gusto niya? So nakikita ko na yung ano dito, San and bro Jezreel. So ganito ulit, doon sa reference, wala pa naman akong rules diyan kung paano kung ano yung ibibigay ng ating reference. So either kung ano yan, kung reference sa kanilang church or sa iba, pasok pa din yan sa sagot. I-rebat mo na lang mamaya siguro, bro San, ha. So meron 10 seconds kanina na natira talaga at ipapatuloy ko yung pagsagot ni Jezreel doon. Ano na lang, bro. So sagot, bro. Okay. So, standard reference. Ang standard reference na meron po kami, may kita po dito sa fundamental beliefs. The church is the community of believers who confess Jesus Christ as Lord and Savior. Yun natin hinahanap po sa amin. Time. Fundamental beliefs, number 2. Time. Okay, so dyan natatapos ang ating unang pagtatanong ng second speaker. By the way, mga kapatid, kung napapansin ninyo, ay ito na naman yung problema ni Meta, no? Tinatanggal na naman niya yung ating comment. Pero hope tuloy-tuloy pa din kayo sa panonood. Meron tayong 60 viewers at siguro na off ni Meta yan dahil napakabilis ng ating pagko-comment. So pasensya talaga, hindi ko yan kontrolado, ha. At sana manood pa din kayo kahit hindi na tayo able na maka-comment. Kahit hindi ako maka-comment dyan. So meron tayong halos 70 live viewers ngayon. Napakagandang debate, napaka-active, mga kapatid. At eto tayo ulit, True Church. Bibigyan ko ng unang 10 minuto yung ating second speaker, Brother San Rayo ng Roman Catholic Church. Your time start now. Matthew 16 verse 18. Pedro, sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking iglesia. Si Kristo ay nagtayo ng iglesia sa bayan ng Jerusalem, hindi sa bayan ng Amerika. Ikalawa, Matthew 16 verse 18, Pedro, sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking iglesia. Iglesia nga ba ang pantukoy na ginamit sa Matthew 16 verse 18? Ayon sa early Christians at sa mga Bible scholars, which is nagkaroon ng compiled at ambag sa pagkakabuo ng Bible, hindi po iglesia ang binanggit dyan. Kahal. What is kahal? Kahal is congregations.
No, congregations yan. Saints ang tawag. Bakit? Dahil wala pang salitang iglesia sa panahon ni Kristo. Ang pantukoy na ginagamit sa salitang iglesia ay kahal, which is congregations. So hindi siya dapat Church of Adventist, kundi Congregations of Adventist. Bakit kayo naging Church of Adventist? Dahil ang salitang iglesia sa Matthew 16 verse 18 ay mula sa Catholic Church. Now, gagamit ako ng standard references mismo sa SDA. The Seventh-day Adventist Church officially began on May 21, 1863, John Byington, 1798 to 1897, James White, 1821 to 1881, and John N. Andrews, 1829 to 1883, were the first presidents of the General Conference. Also in 1863, the Red Cross and the Thanksgiving holiday in the United States came into existence. Thus, in 2023, the denomination is not alone in celebrating 160 years since its founding. 160 years nung kayo ay naitatag. Matthew 16 verse 18, 160 years lang? No. 33 AD, Matthew 16 verse 18, ilang taon na ang Catholic Church? 1,990. So that is the reason why the Catholic Church is a true church. Next. Yan ay makikita sa www.adventistnewsnewyork.com. Dito tayo sa isa pang standard references ko regarding sa page mismo ng Adventist. www.adventist.com. As quick overview, the same Seventh-day Adventists represent the Seventh-day Adventist Church, its institutions and organizations, its local churches and its members. The name and the logo are trademark and registered identities. Ang sinabi dito, institutions and organizations. So hindi kayo religion, unang-una yan. Mismong references nyo yan. Ikalawa, kayo daw ay sect registered. Nakalagay ba sa Matthew 16 verse 18? Pedro, sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking iglesia at iparehistro mo. That's wrong. Wala pang sect registered during Matthew 16 verse 18. Palpak ulit. Ngayon, saan ba nag-usap si Pedro at si Kristo sa Matthew 16 verse 18? Sa Amerika ba? Hindi. Saan? Sa Jerusalem. Now, pag-usapan natin, ano nga bang relihiyon ang nasa Jerusalem? Okay. What are the three major religions in Jerusalem? Ayon sa www.binharimtours.com. Jerusalem is held sacred by the three major monotheistic religion. May tatlong religion na umiiral sa Jerusalem. Ano ito? Which is Christianity or the Catholic Church, Judaism, and Islam. Each of these religions has sacred, traditional, and ancestral sites within Jerusalem. In ancient times, Jerusalem was believed to be the center of the world. So yung Islam, yung Judaism, at yung Catholic Church, pinaniniwalaan ng Jerusalem na may sinaunang kasaysayan. SDA, meron ba? 1863? Wala. So anong tawag sa inyo? Nga. Okay, dito tayo. Matthew 16 verse 18, ito ay naganap ang pag-uusap at conversation na ito sa bayan ng Jerusalem. At merong tatlong major religions. Ano ito? Islam, Catholic, and Judaism. Now, this is ang latag ko. Islam has Quran and Islamic calendar. Judaism has Tanakh and Hebrew calendar. Tayong mga Katoliko, may compiled Bible which is the Latin Vulgate and we have Gregorian calendar. Bakit sila tinawag na religion? Because may sarili silang aklat na binuo at meron silang sariling kalendaryo. Ang SDA, meron ba? May sarili kayong kalendaryong binuo? May sarili kayong Bible na compiled? Wala. So 1, 2, 3, guys! Nga. Okay. Dito tayo from Jerusalem to Philippines. Gawa 23 verse 11. Kinagabihan, nagpakita ang Panginoon kay Pablo at sinabi sa kanya, lakasan mo ang iyong loob, no? Lakasan mo ang iyong loob, nagpatotoo ka tungkol sa akin dito sa Jerusalem. Ganon din ang gagawin mo sa bayan ng Roma. So malinaw sa Gawa 23 verse 11 na si Kristo ay nag-utos na ang pananampalataya na nasa Jerusalem, dapat ito ay ilipat sa bayan ng Roma. Dito ngayon tayo, Rome to Spain.
Gawa 15 verse 28. Kapag nagapanan ko na ito at aking maibigay na sa kanila ang nalikom, magdaraan ako dyan patungong Espanya. So si San Pablo ay dumaan sa Spain. So meaning to say, ang pananampalatayang nasa Roma ay inilipat sa bayan ng Espanya. Yung pananampalataya ng sa Jerusalem na inutos ni Kristo na ikaw, Pablo, ilipat ito sa bayan ng Roma. Si Pablo ngayon na ang pananampalataya na inilipat sa bayan ng Roma ay binigay sa bayan ng Espanya. So dito tayo, Espanya sa Pilipinas. Hindi tayo pwedeng mag-Bible alone ngayon. Bakit? Kung aaralin natin ang kasaysayan ng Espanya, ang nag-convert sa kanila into Christianity is Apostle Santiago, Apostle James. Hindi po si San Pablo. Pero si San Pablo ay nakarating sa bayan ng Espanya. Walang mababasa sa Bible na si Santiago ang dahilan kung bakit Kristiyano ang dating paganong bansa na Espanya. Kaya hindi kami Bible alone. Now, kung ang Espanya ay napuntahan ni San Pablo, Katoliko, ano yan? Kristiyanong bansa. Saan galing si Ferdinand Magellan? Si Ferdinand Magellan ay isang Portugis na citizen ng Espanya na naghahanap ng spices 1521 March 21. Nung narating ni Ferdinand Magellan ang Pilipinas, bit-bit niya ang pananampalataya na dinala ni San Pablo at ni San Santiago. Ang Christianity sa Pilipinas, tayong mga Katoliko, ang ating pananampalataya ay bit ni Ferdinand Magellan. Kaya tayo, mga Katoliko sa Pilipinas, ay apostolado. Dito tayo, SDA sa Jerusalem. Gumamit ako ng www.advocate.travel.com. Ang sabi rito, the International Seventh-day Adventist Church in Jerusalem was established in Jerusalem in 1962. 1962 lang kayo nagkaroon ng church sa Jerusalem, which is hindi pa kayo kinikilala ng Jerusalem. So meaning to say, lalabas ang Matthew 16 verse 18, 1962, nagsimula? That's wrong. Gagamit ulit tayo. Ang Seventh-day Adventist ay walang sariling Bible. Ang sabi rito, Seventh-day Adventist Encyclopedia Arkansas, the Seventh-day Adventist Church or SDA is a Protestant denomination. Hindi kayo religion. Hindi kahit kailan naging religion ang Protestant. Tuloy. Protestant denomination characterized by its observance of the biblical Sabbath, which is Saturday, its emphasis on the imminent second coming of Jesus Christ, and its fundamental creed, the Bible and the Bible alone, officially founded in 1863 by Joseph Bates, James White, Ellen G. White. So paanong naging 1863? Ang Matthew 16, verse 18. Pag sinabing Protestant, Protestantism, Christian religious movement, samahan. Ang binuo ni Martin Luther na ama ng protestante ay hindi religion. Isang samahan, isang movement, isang institution, isang organisasyon, but it's not a church. Why SDA call yourselves as Seventh-day Adventist Church? You are a movement because you are a Protestant. And the religion is not a Protestant. The Protestant is not a religion, it is a movement. How can you call yourselves as a religion? If you are a movement, your father is Martin Luther. You are not inside the Christianity because the true Christianity and the true Christian church is the Roman Catholic Apostolic Church. Yun po, Kuya Rasha, ang presentations ko ngayon. So dyan nagtatapos ang first presentation ng ating second speaker, Brother Sanreo ng Roman Catholic Church. At syempre, dako tayo sa ating pagtatanong, Bro Jezreel ng Seventh-day Adventist. 7 minutes para sa iyo, bro. Your time start now, bro. Ang una kong tanong, punta tayo doon sa Matthew 16 verse 18. Mayroon ka bang mababasang talata na nakalagay po dyan ay Roman Catholic Church? Meron o wala? Wala. Kasi ang palagay doon sa Matthew 16 verse 18, aking iglesia, wala din pong pangalan doon ng Seventh-day Adventist. Next ang binanggit question. Po sa Matthew 16 verse 18, aking iglesia. Brother Rasha, medyo malabo lang po yung sagot po dahil sa connection po ata.
Stop mo na. Okay. Parang napuputol nga kanina bro San. Pero bro Jezreel, kanina bro, hindi pa din siya tapos bro. Ganito kasi yan bro, pag I think kay Sanreo kasi pag nagsasalita yung iba, parang merong medyo napuputol ba yung audio niya. So, ganito, bigyan ko na lang si San ng 10 seconds doon sa continue na pagsagot niya dahil naputol yun. So, proceed ka, bro San. Okay, wala pong mababasa na Roman Catholic Church sa Matthew 16 verse 18 kasi ang nakalagay doon aking iglesia. Wala rin pong Seventh-day Adventist sa Matthew 16 verse 18. It's a tie. Next question. Kailan ba tinayo? Anong exact date sa 33 AD itinayo ang Roman Catholic Church? May maibibigay ka bang exact date? Sagot na po ba ako, Kuya Rasha? Okay, wala pong exact date na maibibigay kung kailan itinayo dahil wala pa pong Gregorian calendar during that time. Ang 33 AD o yung 30 AD na ginagamit ng iba't ibang mga references, ginagamit po nila Gregorian calendar. Kung may Gregorian calendar po sa panahon ng Matthew 16 verse 18, didistinguish po ng Catholic Church yan. Next question. Dito sa may Catholic Pastoral Bible, sabi dito, merong petsang nilagay. April 730 AD, namatay ang ating Panginoon. Bakit ngayon wala ka ng petsang maibigay kung kailan na itayo ang Roman Catholic Church noong 33 AD? Sagot na po ba ako, Kuya Rasha? Ang AD at BC ay mula sa Gregorian calendar. Ang Gregorian calendar ay binuo ng Santo Papa ng Iglesia Katolika. And during that time, sa panahon ng Matthew 16 verse 18, wala pong Gregorian calendar. Kaya yung nilalatag mo po ay hango sa Gregorian calendar. So inaamin mo ba, kapatid, na taliwas yung sinasabi mo? Kasi dito sa may Catholic Pastoral Bible, sayang hindi ko mapakita, meron silang binigay na date. April 730 AD, namatay ang ating Panginoon. Pero ngayon, wala kayong maibigay na exact petsa na 33 AD itinatag ang Roman Catholic Church. Bakit? Sagot na po ba ako, Kuya Rasha? Ang Catholic Pastoral Bible, sabi mo nga Catholic, ay yan ang ginamit nila, Gregorian calendar. Now, I am asking you, meron bang Gregorian calendar sa panahon ni Kristo? Wala. Kaya yung base sa taon ng pagkamatay ni Kristo ay hinango yan sa Gregorian calendar. Pero walang makakapagsabi kahit Next ang question. Okay, next question. Ano ba yung tawag dito? Ano yung sa Greek yung Petra? Sorry. Ano sa Greek yung yung bato? Kuya Rasha? Option? Okay. Anong objection natin? Hindi po ako magpapayag na maglatag siya ng hindi pamilyar ang mga tao sa lengguwahe kasi hindi po ako nag-Greek. Okay. Counter objection. Counter objection kasi nilalatag niya po yung Matthew 16 verse 18. Siguro na lang natin, next question na lang natin kasi Sige. mukhang hindi ata alam sa Greek yung ating pinag-uusapan. Sige, next question question. na lang. Dito sa libro ng Catholicism ni Richard P. McBrien, sabi niya dito, kung nagtatag nga ba yung ating Panginoong Jesucristo ng church gamit yung Biblia, sabi niya dito, the answer is no. If by found, we mean some direct, explicit, deliberate act by which Jesus established a new religious organization. Anong masasabi mo dito? Well, ang masasabi ko dyan sa nilalatag mo na kung hindi kami tatag ni Kristo, ay hindi yan Catholic na kaanib. At kung yan ay Katoliko na sinasabi mong hindi kami tatag ni Kristo, sino nagtatag sa amin? Marami akong standard na maitatag sa iyo. Jesus Christ founded by the Catholic was founded. Okay. Next question. Kung kayo yung tatag ng ating Panginoong Jesucristo, meron ka bang mababasa sa Biblia na ginamit ng ating Panginoong Jesucristo, yung pangalang Roman Catholic Church? Kami yung tatag ng Panginoong Jesucristo. Unang-una, kami ay 1,990 years na. Ikalawa, wala pang Bible, may Catholic Church na. Meron kaming apostolic traditions. Kami ang tatag ni Kristo kasi wala pang Bible, meron na kaming Kristo. Samantalang iba, nagka-Kristo lang nung nagka-Bible lang.
Yun lang po yung sagot ko. Next question, kailan ba nabuo yung pangalang Catholic? Okay. Yung pangalang Catholic ay nabuo 1st century sa ilalim ni San Ignacio, early Christian fathers, naming mga Katoliko. And during that time, nung kami nabigyan ng pangalan, wala pa pong Seventh-day Adventist, wala pa pong Protestant. Catholic Church at ang magkakalaban lang po during that time, Pagano at Katoliko. Wala pong sulpot. Yun po yung sagot ko. Okay, next question. Kung 107 AD, di ba 107 AD kay Ignatius, nabuo yung Catholic Church. So, papaano mo nasasabi na alam ng ating Panginoong Hesukristo, 33 AD yung pangalang Catholic? Okay. Ng Panginoong Hesukristo ang pangalang Catholic dahil nung ito ay binigay ni San Ignacio na kami bibigyan ng pangalan ng Catholic Church, buhay pa po si San Pedro. Buhay pa ang mga apostol. So hindi lang naging aware ang mga alagad during that time kasi busy sila sa pangangaral dahil hindi pa laganap masyado ang Christianity doon. And 107 AD, wala pa pong Seventh-day Adventist, wala pa pong Protestante. Ano pa lang po ang Question. Sabi mo kasi na ang Seventh-day Adventist ay hindi Kristiyano. Meron ka bang maibibigay na pahayag na ang Seventh-day Adventist ay hindi Kristiyano? Meron po akong maibibigay. Ang nagbansag po ng tatawaging Kristiyano ang mga nasa Church of Antioch ay si Bishop Evodius, the second bishop ng Catholic Church. Wala po kahit kailan sa mga SDA, which is sabi mo ay 1863 kayo o 1861 itinatag, na nagsabing sila ay Kristiyano. Kami po ay binansagan ni San Evodius na nasa gawa na kayo ay tatawaging mga Kristiyano sa ilalim ng Church of Antioch at ang Church of Catholic Next Church. question. Ano ba ang ibig sabihin ng Kristiyano? Okay, ang salitang Kristiyano ay hindi po galing sa bibig ng mga Kristiyano o ni Evodius. Yan ay galing sa bibig ng haring Pagano. No? Galing yan sa bibig. Objection, moderator. Objection, moderator. Hindi ko tinatanong sa kanya kung saan nanggaling yung Kristiyano. Tinatanong ko sa kanya yung definition ng Kristiyano. Okay, yung Objection. counter wait lang ha. Ang objection ng ating first speaker patungkol daw doon yung tinatanong niya sa meaning ng Christian. Counter objection doon, Sanrayo? Kailangan ko munang ilatag yung kung saan nagmula ang Kristiyano kasi ilalatag ko naman kung bakit tinawag na Kristiyano, hindi lang siya nagantay. Okay. So Okay, proceed. Proceed. Again, ang tanong ay ano daw ang meaning ng Christian? Sanrayo, 20 seconds. Proceed. Okay. Ngayon, Kristiyano yung binigay nung Haring Agripa, no, sa mga Katoliko dahil followers of Christ kasi hindi nila kinikilalang Diyos si Kristo. So during that time, ang tawag nila kay Kristo Pagano, ng mga Pagano. Kaya ang Kristiyano ay pang-iinsulto mula sa mga Pagano. Hindi po mula sa Pagano. 7 minutes time. Ayan. So diyan nagtatapos ang first part ng ating debate, which is yung ating first stand at first cross. At punta tayo sa rebuttal mga kapatid. Again, sa mga bagong pasok dyan sa ating live, ang topic na pinag-uusapan nila ay patungkol dito sa True Church, either Adventist or RCC mga kapatid. Ang ating first speaker si Jezreel Shem ng Seventh-day Adventist under ng Advent Biblical Ministry. Second speaker naman si Sanrayo ng Catholic admin ng Abi Maristela. Ayan. So, dako tayo sa ating rebuttal. 10 minutes ito, Brother Jezreel. Your time start now, bro. Magandang hapon po mga kapatid. Kung mapapansin niyo yung ating kausap, hanggang ngayon po, hindi pa rin po niya hinihint yung mga patotoo at nilatag natin kanina na mga aral na galing po sa Seventh-day Adventist. Ano po kanyang ginawa? Siya po ay pumunta doon sa Matthew 16 verse 18 na wala naman po doon sa ating presentation. So gusto niya po kung dalhin doon sa topic na gusto po niya mga kapatid. No? And ganito pa po yung nakakabahala po mga kapatid. Wala po siyang nakuhang punto doon sa akin pong nilatag mga kapatid. So punta po tayo dito sa kanila pong ginawang presentation kanina. Hindi po matanong-tanong yung ating kausap patungkol po doon sa Greek. Bakit po? Kasi hindi niya alam kung ano po yung pinagkaiba noong Petrus at Petra sa Greek mga kapatid. So sayang, hindi ko na po ipe-present po dito
Argument number 1 doon po sa Matthew 16 verse 18. Peter is not the rock in Matthew 16 verse 18 to 19, and therefore the church was not founded upon Peter but upon the rock, no, mga kapatid. So kung pag-uusapan po natin dito po sa Matthew 16 verse 18, ito nga po yung nilatag ko po kanina, na 44 po sa church fathers ang naniniwala po na yan po ay ang confession ng pananampalataya ni Pedro, mga kapatid. And 17 church fathers, ewan ko kung alam to ng ating kausap, understand the rock to be Peter. 17 out of 44. Sanrio. 8 understood the rock to be the apostles, and 16 po doon interpret the rock to be Jesus Christ himself. Kung titignan po natin sa 1 Corinthians 10 verse 4 na ang tinutukoy pong rock dyan, mga kapatid, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. May natatawa kanina kung yan ba yung talagang confession ng pananampalataya ni Pedro. Kung pag-uusapan nga po natin yung Matthew 16 verse 18 at i-connect po natin dito po sa Romano Katoliko, mga kapatid. Anong sabi diyan? The gates of hell will not prevail doon sa iglesia. Ibig sabihin, hindi yan papasukin ng kasamaan. Hindi yan papasukin ng anumang kasamaan, mga kapatid. Pero kung pag-aaralan po natin ang history ng Roman Catholic Church, sila po yung nag-umpisa ng Spanish Inquisition. No, mamaya pasubalian ng ating kausap kung hindi ba sila yung gumawa ng Inquisition na yan. No, ano pa? Sabi dito sa kanilang Apostles' Creed, no? In the Bible, we cannot find the exact word Catholic referring to the church. Kaya yung sinasabi ng ating kausap na yung Roman Catholic Church makikita sa Biblia at yung Catholic definition makikita sa Biblia, wala po iyan. Dahil ang Catholic sa Biblia referring to universal. Kaya nga po nilagay sa aking presentation na Seventh-day Adventists are also Catholic. Dahil kami po ay universal. So binanatan niya ng binanatan yung Seventh-day Adventists base doon sa kanilang foundation. No? Pero kung ating pong pagbabasihan, the Seventh-day Adventists po, mga kapatid, we are not a founder, but we are builder. Na nakalagay po sa Matthew 16 verse 18. Pag sinabi pong builder, mga kapatid, yung pundasyon nakalatag na po. No, basahin sa akin ni Sanrio mamaya, Jesus found the church or founded the church. Sa Matthew 16 verse 18, meron ba? Wala po. Ang nakalagay doon, Jesus built the church na ginagawa ng Seventh-day Adventist Church. Wala po kaming turo na ibinibigay na kakaiba sa tinuturo ng ating mga apostol at ni Kristo. Yan ang ginawa ng Catholic Church. Sayang po, hindi ko maipresent po dito. No? Ang dami pong aral ng RCC na wala po sa Biblia. O sabihin ng ating kausap kanina, na hindi lang naman kami Bible alone, talagang hindi kayo magiging Bible alone. Kasi ang pinagbabatayan ninyo ng karamihan sa mga aral ninyo ay gawa na lang ng mga tao. Ano sabi sa Biblia? Kailangan ang aral na dapat taglay ng tunay na iglesia. Remember, ang pinag-uusapan natin true church. Napag-usapan na natin kanina, iglesia sa ilang, taglay-taglay nila yung aral. Eh anong ginawa ng ating kausap? Punta ng punta doon sa history. Puro mga technicality, geographical origin, mga kapatid. Yun ba yung aking patotoo? Wala po, hindi naman po. Kaya hindi niya po mahit-hit yung ating pinag-uusapan kanina. Next, ano pa? 107 AD, nabuo yung word na Catholic Church. Pero yung pinatotohanan ng ating kausap, tinayo daw ni Kristo yung Catholic Church kung saan wala na siya. O ano, paano mo papatunayan ng ating kausap yung Roman Catholic Church, tatag ni Kristo? O hindi nga rin niya po maibigay yung exact date eh. Di ba? Eh, tinawag pa niya sulpot ang Adventist. Pag sinabi po nating sulpot, mga kapatid, meron po ang exact date na maibibigay. Seventh-day Adventist Church,
May 21, 1863. Ang Catholic, kinahamon ko po kayo. Magbigay kayo ng exact date. Kung wala kayong maibigay na exact date, tayo yung tunay na sulpot. Balik po tayo doon sa aking presentation kanina. 5 pillars of Christianity, kasama lang po doon yung Rome. Kasama ang Antioch, kasama ang Constantinople. Ano ba nangyari sa Roman Catholic Church? Punta tayo dito sa history. 200 CE ni Irenaeus, Bishop of Lyon, dito po sa may France. The basic structure of the Catholic Church was in place. Remember po hindi Roman Catholic Church, Catholic Church noong 200 AD. Anong nangyari dito sa Roman Catholic Church? 325 AD, sayang, nakalagay po dito sa EWTN. For good lang nila ginamit yung Roman Catholic Church sa First Council of Nicaea. So pasabalian ng ating kausap to. Bakit po? Bakit nung 325 AD kinapit yung pangalan na Roman Catholic Church sa inyo? Bakit po? Sige. Ano pa? Sabi, the gates of hell will not prevail doon sa iglesia. Bakit nga po nagkaroon ng Great Schism? Bakit nagkaroon ng Inquisition? Bakit yung iglesia na niya pinasok ng military power at political power? Ano nangyari? So, tanungin ko yung kausap natin. History po yung pinag-uusapan natin, ha? Ano pa? Punta tayo po dito sa, sabi niya, doon tayo sa mga standard reference. Sayang, papakita ko sana dito sa mga standard reference na nakalagay sa atin dito na the Roman Catholic Church, meron po silang mga aral na wala naman po sa Biblia. Alam na alam ng ating kausap yan. Infant baptism, nasa Biblia, wala. Wala po, nasa magisterium po nila, nasa dogma po nila. Aral ba ni Kristo yan? Aral ba ng mga apostol yan? Sige. Mamaya, anin ko po yung kausap natin. Ano pa? Yung Mediatrix si Mary, aral ba ni Kristo yan? Yung Sunday, kailan po nangili ng araw ng Sunday si Kristo? Diyan niya po ako banatan, hindi doon sa historical origin ng church. Kasi ang pinapatunayan po natin, yung aral na taglay-taglay po ng ating iglesia. Ano pa? Punta po tayo dito sa bro, pa-stop nga po ng time. Mag-ano lang po ako. Inom lang ako ng tubig. Wait lang. Okay, tuloy po tayo. Next, dito po tayo punta doon sa kanilang form works, apostolic. Yung papasi po ba nasa Biblia? Sige nga po, doon sa epistles sa Ephesians 4, nakalagay doon mga apostol, mga propeta. Meron po ba doon po? Mamaya, patunayan ng ating kausap na si Pedro po ay ang unang popo ng iglesia. Sige, tignan po natin mamaya. At mamaya maipe-present din tayo sa kanya. Okay, so yun lang po mga kapatid, yung ating pong rebat. So hindi po napapatunayan ng ating kausap na Seventh-day Adventist Church ay tatag ng ating Panginoong Jesucristo base doon sa aral na taglay-taglay ng iglesyang ito. Okay, so dyan natatapos ang rebuttal ng ating first speaker, Brother Jezreel ng Seventh-day Adventist Church. At syempre, dako tayo sa second cross ng ating second speaker, Brother Sanreo ng Catholic. Your time start now, bro. Unang tanong, sabi mo sulpot ang Catholic Church. Sino na una, Catholic Church o Seventh-day Adventist? Kung ang pagbabasihan natin is yung historical facts, nauna po ang Roman Catholic Church. Okay. Pero, meron pa akong second, bro. Meron pa akong time. Pero ang sabi naman ng ating Panginoong Jesucristo, hindi mo makikita doon sa kung gaano katanda. Juan 7 verse 17, makikita mong tunay na iglesia sa aral. Next question. Kalawang tanong. Sabi mo, ang Matthew 16 verse
ang Matthew 16 verse 18 ay hindi founded, kundi build. Yes or no? Yes, build po nakalagay. Okay. Sunod na tanong. Kung ang Matthew 16 verse 18 ay build, inaamin mo ba na hindi tatag ni Kristo ang tinutukoy sa Matthew 16 verse 18? Yes or no? Paki-rephrase ng tanong, moderator. Okay. Ang sabi niya po, Kuya Rash, hindi founded, kundi build. So yung Matthew 16 verse 18 na nababasa natin sa Bible, hindi siya founded by Christ. Yes or no? Yes. Brother Rasha, objection. Objection, bro. Ina-allowed po ba yung ganun pong action po sa sa debate natin? May Okay. palakpak po or ano po? Okay. Kung Ina-allowed po ba yun? Okay lang, bro. Ganito. Kung nade-distract ka naman, pwede naman nating anuhin yung kabilang panig na pwedeng hindi niya gawin 'yon. Sige po. Pasensya Thank you. Natuwa lang Thank you. ako. Bro Jezreel, parang ka, bro. Parang naglalag konti, bro. Baka kasi nakikita ko dito parang kay Sanrio kasi naman on time naman yung sa ano niya, bro. Okay naman po. Baka gusto mong bro ba? Ano tawag dito? Pasok ka ulit, bro ba? Labas ka tapos Exit? pasok ka. Sige, bro. Kasi nadidelay yung paano mo, bro. ako, bro, makaka-ano? I-end mo lang yung sige, call, sige. bro. Tapos i-call kita ulit. Sige. Sige, parang nadidelay yung mo. Ayan. Tawagan natin ulit. Kasi kala ko yung aking connection, pero kay Sanrio tuloy-tuloy naman. So baka sa kanya. Ayan. Tawagan natin ulit si Jezreel. Okay mga kapatid, habang naghihintay tayo, shoutout pala sa lahat ng ating live comments. Meron tayong 70. Pasensya talaga doon sa na comment. Hindi ko alam kay Meta talaga bakit minsan pag napakabilis ng comment, ino-off niya yung comment box natin. Pero sige lang, tuloy-tuloy pa din tayo. Bro Jess, tingnan natin kung okay na. Okay. Naglalag talaga. Pero okay lang yan, sa video lang naman. Pero yung boses mo on time naman. So, tuloy tayo, bro San. Time start na. Next question. Inaamin mo ba na kayo ang nasa Matthew 16 verse 18? Yes or no? Yes. Inaamin ko. Okay. Question. Kung inaamin mo na kayo ang nasa Matthew 16 verse 18, nasaan po ang katawan nung ni San Pedro na nagsalita po sa Matthew 16 verse 18? Pa-rephrase ulit ng tanong, moderator, pa-rephrase po. Tinawin ko po yung tanong. Sabi mo, kayo yung nasa Matthew 16 verse 18, kausap ni Kristo si Pedro. Kung kayo nasa Matthew 16 verse 18, dapat alam nyo kung nasa yung katawan ng kausap ni Kristo. Nasa po ang katawan ni San Pedro kung kayo po ang nasa Matthew 16 verse 18. Moderator, pertaining ba siya doon kung saan inilibing? Time stop. Yun ba yung ng tanong? Okay, clarification. Wait lang San ha. Clarification ni Jezreel, yung tinutukoy mo ba San ay patungkol doon sa labi ni San Pedro? Yes, Kuya Rasha, kasi yun po, siya po yung Okay. kausap ni Kristo sa Matthew 16 verse 18. Hindi po kasi Bible alone ng Catholic Church. Kailangan niya pong sagutin. Okay, so ang tanong, saan daw yung labi ni Pedro? Parang ganon. Bro Jezreel, 20 seconds. Ready ka nang sumagot, bro? Sige bro, sagot Sige, ako. proceed, bro. Base dito sa nabasa nating history, nakalagay po siya dito sa may Vatican, sa loob ng Vatican. And nakalagay din po dito, ano sabi dito, sa Bishop of Rome, ginawa siyang trophy. No? Ginawa siyang trophy. Hindi pala yun dahil ang mga Catholic ang naglibing. Ginawa siyang trophy. Pati yung Next question. labi ni Paul. Trophy lang pala. Yun ang aking sagot. Tanong,
inamin mo na yung labi ni San Pedro ay nasa Vatican. So inaamin mo na yung bangkay ni San Pedro ay nasa ilalim ng Catholic Church, yes or no? Moderator, Okay, anong objection, bro? objection, una sa lahat ang pinag-uusapan po namin ay true church. At ang true church po, kailangan ipapasok niyo yung kanyang tanong doon sa 4 marks na meron ang Catholic Church. At yung sinasabi niya po na libingan, wala po doon sa 4 marks na pinag-uusapan po Okay, namin. okay. Okay, so Objection po. wait lang San ha. So objection mo patungkol dun sa tanong na dapat doon lang siya magtanong sa 4 marks, no? Counter objection doon, San Royo, sa objection niya. Kinakailangan po natin kalkalin ang history ni San Pedro dahil sa kanya po ipinagkatiwala ni Kristo ang iglesyang itatatag. Malinaw naman siguro sa Matthew 16 verse 18. Kaya mahalagang malaman natin kung nasan si San Pedro. Ganito ang ating desisyon ng pagtatanong doon patungkol doon. Tinitingnan ko naman as a valid question at wala tayong sa rules, wala kaming limitation kung paano magtanong. However, wala naman tayong pilitan dito. Pwede naman sagutin indirect 10 seconds or sagutin directly 20 seconds or sabihin mo lang next question dahil ganito mga third single phrase. So anong gagawin natin, bro Gisrel? Sige, sagutin ko na lang. 20 seconds na sagot to or sa 10 seconds? Sige. Ulitin ko po, wala po doon sa 4 marks ng kanyang patotoo. Kung ang gusto niya pong pag-usapan yung libingan, bakit po yung Dead Sea Scrolls ng mga Kristiyano nakita po doon sa Muslim country? So, ganun po ba yung patotoo po natin pag nakalibing sa inyo, nasa inyo na? So, yun po yung aking pong sagot, moderator. Next question. Next question. Kung kayo nasa Matthew 16 verse 18, nakausap ba ni Ellen G. White si Apostol Pedro, 33 AD? Hindi po. Next question. Okay. Kung hindi nakausap ni Ellen G. White, 1863, ang SDA ni San Pedro, paano mo nasabing kayo yung nasa Matthew 16 verse 18? Okay, sagutin natin. Ulitin ko, ang Adventist po ay nakakonekta sa mga apostol at kay Kristo doon po sa aral. Hindi mo hinihit kausap, kapatid na San Rio, yung ating pong patotoo. Ang ginagawa mo na lang, yung mga evidence base doon sa mga kung nakausap, libingan. Next question. Hindi naman po yan yung ating Next question, patotoo. please. Question. Ang sabi mo, ang inyong aral ay nakakonect sa mga apostol. Paano kayo ko-connect sa mga apostol hindi nga nakausap ni Ellen G. White si San Pedro? Meron po tayong tinatawag na Biblia. Anong sabi sa Biblia? Sa Juan 7 verse 17, makikilala natin ang mga kay Kristo at mga apostol base doon sa kanilang aral. Hindi po kung kailangan nakausap or what. Kung Next ang question. aral ng SDA Next connecta question. sa Biblia, who compiled Bible? Marami po ang nag-compile ng Bible. Nauna po dyan yung mga Hebrew at Greek. So sila na po yung naunang mag-compile. Dito nga po sa Romans 9 verse 2 at 4 and 5 kapatid. Sila po ang naunang pinagkalooban ng Biblia at aral ng ating Panginoon. Hindi po yung Catholic Church. Next question. Pwede mo bang bigay sa akin yung pangalan na Hebrew at yung Greek na nag-compiled ng Bible? Hindi ko po ibibigay yung pangalan po. Ang ibibigay ko sa'yo, yung talata. Pwede po ba yun, Brother Rasha? Proceed lang, bro. Basta 20 seconds yun, bro. Okay, dito po sa may Romans 9 verse 2, kapatid, ang mga Israelita, ang mga Hebrew, Next question, sila bro. po yung nagtataglay ng aral ni question. Kristo. Sino nag-compile ng aklat ng Roma na ginagamit mo ngayon? Ayan po ay kinompile ng mga Griego. Grego? Next question. Yes po. So, yung gamit mo, paano naging Tagalog? Kung mula siya sa Greek. Tinranslate po ng Tagalog. Hindi po ng Roman Catholic Church po. Okay, sino po Next na-translate question. sa Bible? Subject ng gamit mong Tagalog Bible?
Ano na? Nawawala. Sino ang nag-translate ng gamit mong Tagalog Bible? Hindi ko alam. Siguro kailangan mong patunayan yun. Hindi ko kilala yung specific na tao. Next question. Yung gamit mong Tagalog Bible, saan niya kinuha yung translations niya? Baka may alam ka din. Moderator, Stop. Okay. Bro, medyo nawawala na po siya doon sa topic natin na Truth Church. Pumupunta na po siya doon sa usapang Bible. Kung gusto niya pong pag-usapan yung Bible is a Catholic book, pwede po nating i-reschedule yung atin pong debate po kung yun ang po patutungan ng usapan po. okay. Objection, Kuya Counter Tata. objection. Sige. Siya po ang nagsabi na ang nag-compile ng Bible daw ay Greek at Hebrew. Siya nagdala dyan. At bahagi ng True Church ang Bible dahil lahat ng True Church may sariling compiled. Hindi po ako lumilihis. Okay. Usapan. So, ganito mga kapatid. Sa rebuttal stage kasi, pwede na talagang itanong lahat yan. Basta pasok sa pinag-uusapan at kinoconnect nga ni Sanreo yung Biblia at True Church. However, again, wala naman talagang pilitan dito kung paano sagutin or kung ano yung tinitingnan niya patungkol sa tinatanong. At actually, meron na lang 11 seconds. So, Bro Jisrael, paano, anong gagawin natin, bro? Sasagot ka ba ng 20 seconds or yung 10 sige, seconds sagot na lang indirectly? tayo. Or next question? Sagot na lang tayo. Sige bro, 11 seconds lang ito bro ha. Okay. Proceed bro. Okay. Romans 3 verse 2. Totoong nakakahigit ang mga Hudyo sa maraming bagay. Hudyo pinag-usapan, hindi Catholic. Una sa lahat, ipinagkatiwala sa kanila ang salita ng Diyos. Hindi po Roman Catholic Church. Okay, so dyan natatapos ang pangalawang pagtatanong ng ating second speaker sa first speaker. At dako tayo sa kanyang rebuttal. 10 minutes, Bro Sanreo ng Catholic. Again, True Church, your time start now. Rebuttal. Okay. The Catholic Church is a true church. Why? Para masabing true church ka bilang isang simbahang Kristiyano, meron ka dapat sinaunang Kristiyano. Dahil ang iglesia ay tinatag sa sinaunang panahon. Pag sa sinaunang panahon na itatag ang iglesia, dapat meron kang sinaunang Kristiyano. Pag wala kang sinaunang Kristiyano, peke ka. Pangalawa, ang lahat ng religion may sariling compiled na aklat. Ang Islam may Quran. Ang Hinduism may Hinduism na aklat. Ang mga Buddhist, ang lahat, even the Judaism, meron silang Tanakh. The Catholic Church may Latin Vulgate. Kaya tayo, religion. Ang tunay na iglesia, dapat ikaw ay religion, hindi ka protestante. Pangatlo, ang lahat ng major religions na umiiral sa buong mundo ay may sariling binuong kalendaryo. May Islamic calendar, may Chinese calendar, may Hebrew calendar, and the Catholic Church has a Gregorian calendar. Pag wala kayong sariling binuong kalendaryo, hindi kayo religion, hindi kayo true church. Bakit? Wala kayong traditions. Dahil ang mga may traditions mula mismo sa sinaunang panahon. So kung walang traditions, peke ka. Ikaapat, may apostolic succession. Pag sinabing apostolic succession, kailangan kaya mong iugnay ang kinaaniban mo sa mga alagad. At para may ugnay mo, ang kinaaniban mo sa mga alagad, dapat may katibayan ka. Alin ang unang-una doon? Yung mga bangkay nila. Nasa ng bangkay ng mga 12 apostles. Pag wala kayong bangkay ni isa sa 12 apostles, peke kayo. Kalima, apostolic traditions. Ang mga alagad ay no read no write. Sila ay nagturo sa pamamagitan ng bibig dahil during that time wala pang Bible. May Bible na bang ginamit ang mga apostol? Wala. Kaya dapat nagsimula kayo nung panahong walang Biblia. Dapat nauna kayo sa Bible. So pag kayo ay sumulpot may Bible na, peke ulit kayo. Sunod, may Bible scholars. Ang mga Bible scholars dapat nauna pa sa panahon ng hindi pa buo ang Biblia. Bakit? Sila kasi nag-compile. Sila ang nag-decide, ito yung dapat nating buuin. So yung mga scholars ay magmumula sa nag-compile ng Bible. Hindi sa buo na yung Bible. Next. Ang true church ay dapat may standard references na kinikilala sa buong mundo. Ang pagpapatibay at pagpapatunay na kayo mismo ay umiiral sa mga sinaunang panahon ay hindi lamang dapat natin ginagamit ang usapin ng espiritual, maging ang siyensya. Kagaya ng Britannica.com, standard references sa buong mundo. Okay.
Nasaan ang labi ng 12 apostles? Nasa Seventh-day Adventist. Kung kayo ang nasa Matthew 16 verse 18, dapat nasa inyo si Pedro. Magbibigay ako sa iyo ng 3 alagad na nasa ilalim ng Catholic Church. San Pedro, 64 AD nung namatay, siya ay ipinako sa krus ng patiwarik sa bayan ng Roma. Ang kanyang labi ay nilibing sa ilalim ng St. Peter Basilica. Nasa Seventh-day Adventist? Wala. Bakit? Nga. Okay. Kalawa, St. James the Greater, namatay ng 45 AD. Siya ay namatay sa pamamagitan ng pagtusok ng espada. Ang kanyang bangkay ay nakalibing sa St. James Cathedral, Compostela, Spain. Ikalawang alagad. Nasa Seventh-day Adventist? Wala. Nasaan? Nasa Catholic Church. Nga. Dito tayo sa pangatlo. St. Jude Tadeo. Si St. Jude o si San Judas Tadeo ay namatay ng 72 AD. No? Siya ay pinatay sa pamamagitan ng mga palaso. Ang labi ni San Judas Tadeo ay nakalibing sa St. Peter's Basilica. Nasa Seventh-day Adventist? Wala. Nasaan? Nasa Catholic Church. O, wala sa inyo ang bangkay ni San Judas Tadeo? O, 1, 2, 3. Nga. Dito naman tayo ngayon sa early Christian fathers. Kung aaralin natin itong maigay mga kapanalig, mag-focus kayo sa sasabihin ko. Ang labi ni Felix Manalo nasaan? Iniingatan ng mga iglesia ni Cristo. Diba? Natatag noong 1914. Nasaan yung labi ni Ruben Ecleo Sr.? Iniingatan niya ng Philippine Benevolent Missionary Association, Protestant din. Yung labi ni Eli Soriano, nasaan? Iniingatan ng MCGI. Kasi yun ang kanyang tinatag. Yung mga labi, yung labi ni Muhammad, iniingatan ng relihiyong Islam. Yung labi ni Ellen G. White, sino nag-iingat? Iniingatan yan ng mga SDA. Ngayon, sino nag-iingat sa mga katawan? 12 apostles. The Catholic Church, bakit wala kayo? Ni isa sa mga protestante, wala kayong iniingatang labi o katawan o bangkay ng sinaunang Kristiyano. Bakit nyo iniingatan ang katawan ni Ellen G. White? Bakit wala kayong katawan ng mga sinaunang Kristiyano? Kagaya ng 12 apostles. Ang iniingatan namin ngayon, 12 apostles na katawan, sino ang mas mahalaga? Katawan ni Felix Manalo? Katawan ni Ellen G. White? O yung katawan ng 12 apostles na nasa ilalim ng simbahang Katolika? Ngayon, sino ang nasa True Church? Kami na may labi kami ng 12 apostles o kayong SDA na ang labi ng hawak ninyo ay si Ellen G. White? Ngayon, maglalatag ako sa inyo ng Protestant history. Kung ikaw ay tatag ni Martin Luther, ito ay naitatag 1520. Ang matawag sa iyo ay Lutheran Church. Kung ikaw naman ay tatag ni King Henry VIII noong 1534, ikaw ay tatag ng Church of England. Kung ikaw naman ay tatag ni John Knox noong 1560, ikaw ay matatawag na Presbyterian na sekta. Kung ikaw naman ay tatag ni John Smith noong 1609, ikaw ay matatawag na Baptist. 1744, kung ikaw ay tatag ni John at Charles Wesley, ikaw ay Methodist. 1863, maraming nauna sa inyong Protestant. Kung ikaw ay tatag, no? Kung ikaw ay tatag ni Ellen G. White, 1863, tagasunod ka ni Ellen G. White dahil bago maitatag ang Seventh-day Adventist 1821, if I'm not mistaken, or 1823. Aba, ang dami nang nauna sa inyo, Church of England pa lang. At eto pa, yung ginagamit na Biblia ni Ellen G. White ay ang King James Version. Hindi mo ba alam na ang ginagamit ni Ellen G. White na pagtuturo ng SDA gamit ang King James Version ay binuo at translate ng 50 scholars para lang sa Anglican Church? Anglican Church kayo? Meron bang true church na nakikihiram ng Bible? Meron bang true church na kukuha kayo ng pinaghirapang i-translate ng ibang sekta? Yan ba ang true church sa inyo? Now, dito tayo sa contra factum non vale argumentum. Job o Job 8 verse 8. Alamin mo ang nagdaang kasaysayan. Ang lahat ba ng kasaysayan pagdating sa Christianity nasa Bible? Wala. Pero ang sabi ni Job, alamin mo ang nagdaang kasaysayan. Ano ang sabi ni Isaiah 41 verse 4? Sinong nagpapagalaw sa takbo ng kasaysayan mula sa pagsimula? Akong si Yahweh. Ang Isaiah ay Old Testament. Sa Old Testament, may New Testament na? Wala. Pero ang sabi ni Yahweh,
Sinong nagpapagalaw sa takbo ng kasaysayan mula sa pasimula? Akong si Yahweh. So may kasaysayan. Wala pang Bible sa Old Testament. So pag sinabing kasaysayan, hindi lahat dapat nakasulat sa Biblia. History nga. Kaya of 8, alamin mo ang nagdaang kasaysayan. At hindi lahat ng kasaysayan ng Christianity ay mababasa mo sa Biblia dahil hindi nakasulat diyan kung saang bansa nagpunta ang 12 apostles bago sila pinatay. Nakasulat ba sa Bible kung saan bansa sila pinatay ang 12 apostles? Wala. Okay. Kaya hindi kami Bible alone. Now, John 21 verse 25. At marami pang ginawa si Jesus na kung isusulat lahat, inaakala kong hindi magkakasya kahit sa buong daigdig ang mga aklat na maisusulat tungkol dito. Ayon sa sitas ni Juan 21 verse 25, no? At marami pang ginawa si Jesus na kung isusulat lahat, inaakala kong hindi magkakasya kahit sa buong daigdig ang mga aklat na maisusulat dito. So paano yung mga ginawa ni Kristo hindi na isulat sa aklat? Hindi na nangyari? Hindi na totoo kasi wala sa Bible. So saan mo ngayon titignan yung mga ginawa ni Kristo na hindi mo makikita sa Bible? History. Sino magpapatunay ng history? Yung simbahan na may sinaunang Kristiyano. Bakit? Sila yung nakasaksi. Sila yung magsasabi at magdidikta, ito yung nangyari sa panahon ng wala pang Biblia. Dahil ang simbahang tatag ni Kristo, Matthew 16 verse 18, Pedro, sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking iglesia. Wala pang Bible. Wala pang Bible. So yung mga ginawa ni Kristo hindi nasulat sa aklat, saan mo hahanapin? Pocketbook? History. Now, ikalawang Thessalonica 2 verse 15. Kaya nga, mga kapatid, tumayo kayong matatag at panghawakan yung matibay ang mga dating aral na tinuro sa inyo. Maging ituman sa pamamagitan ng salita o sa pamamagitan ng aming sinulat. Sa ikalawang Thessalonica 2 verse 15, nagturo sa pamamagitan ng pagsusulat. Ano yan? Bible. Yan ako. Okay, Kasi, time na. Sanreo, time na. Okay, so dyan natatapos ang rebuttal ni Sanreo ng Catholic. Siyempre, dako tayo sa 7 minutes na second cross ng ating first speaker, Brother Jezreel ng Seventh-day Adventist. Your time start now, bro. Unang tanong, yung libingan ba ng mga apostol ay kasama doon sa 4 marks ng Catholic Church? Okay, yung libingan ba ng mga agad ay kasama sa 4 marks ng Catholic Church? Yes! Si San Pedro ay Katolikong Romano. Siya ay first bishop ng Rome. Yes. Moderator, Time stop. medyo hindi ko narinig yung kanyang pong sagot na karapatan ng Bro, San, napuputol ulit yung signal mo. Malinaw na. Nawawala, bro. Wala bro. Wala pa rin. Ito. Teka, lipat ka nga ng lugar na kahit pwede bang Okay na po. Yan. Ganyan. So, Ang tanong. okay. Pakiulit na lang yung tanong, bro, Jezreel, tapos ipasagot natin ulit. Yung libingan ba ay kasama doon sa 4 marks ng Roman Catholic Church? Yung binabanggit kanina ni Sanrio na nakalibing si San Pedro at iba't ibang mga apostol, kasama ba doon yung sa 4 marks ng Roman Catholic Church? Opo, kasama po siya sa 4 marks ng Catholic Church kasi si San Pedro ay first bishop ng bayan ng Roma. At siya ay nakalibing sa ilalim ng bansang Roma kaya kasama po siya sa 4 marks ng Catholic Church. Next question, meron ka bang mababasa sa Biblia na si Pedro ang Pope? Meron ba? Gaya po ng nilatag ko kanina ay hindi po lahat ay nakasulat sa Biblia. So meaning to say, wala po tayong mababasa na siya ang unang Pope dahil ang Catholic Church hindi po kami Bible alone. Meron Next po kaming question. Sige, punta tayo sa history. Kailan ba naging Pope si Pedro? naging Pope naging Bishop si Pedro
sa panahon ng 33 AD. No, nung siya ay Moderator, Stop, time stop. ang tanong ko First po, speaker. kailan po naging Pope si Pedro? Hindi po bishop yung akin pong tinatanong Okay. sa kanya. So, wait lang, San. Wait lang. Kuya Rat, objection? Oo. Ina-analyze ko muna yung objection ni Jess Rel, ha. Yung tinatanong niya, yung kailan daw naging Pope. Unang concern dito, yung word na kailan. Probably naghihingi yan ng a date or panahon. Tapos yung patungkol doon sa Pope na tinatanong niya at hindi bishop or something. So, counter objection, San, doon sa objection. Mukhang hindi niya po yata nalalaman. Pag sinabi pong Bishop of Rome, Pope po yung tawag natin. No? Pag sinabi pong Bishop of Rome, Pope po yun. Kung sino po yung naupong Bishop po sa bayan ng Roma, Okay. yun po yung Pope. So yung Bishop ng Rome at yung Pope, iisa lang yan. Pareho lang po. Okay. So, I think ready ka namang sumagot, San, doon sa tanong niya kung kailan. Please address yung kailan, ha. So, proceed 20 seconds. Yes, kailan? Apo. Nagdagyan na yung taon po kung kailan naupo si Peter bilang obispo ng Roma, yan po ay nagsimula 33 AD. Yung panahon na kinausap ni Kristo si Pedro na siya po yung binigyan siya ng authority. Ang pamahalaan mo sa lupa, ang ipahintulot sa lupa, ipapahintulot sa langit. Yung araw na Next question. Next question. Kailan naman napunta si Pablo doon sa Roma? Okay. Gaya po sa nilatag ko kanina na Citas, no? Nakapunta po si Pablo sa Roma. Kailangan ko po bang basahan ka ng Citas? Si San Pablo nakapunta ng Kuya Rasha, pwedeng paki-stop? Nabasa ko lang po yung Hindi. 20 seconds lagi yan. Kasi Gawa 50. wait lang San. Magsasalita mo lang yung moderator. Doon kasi sa hindi po pwedeng ipa-stop ang time. Tapos nag-stop pinastop ko yung time dahil sumagot si Bro Jezreel ng doon sa yes ba. So hangga't maaari bro, i-ano natin yung reaction natin. Plus doon sa pagsa-stop ng time. So kaya ina-stop ko yung time. So proceed muna sa proceed muna sa next question ha. Bro Jezreel. Sasagot po ba ako? Tatanong po ba? Okay na to, okay na yun sa San kasi hindi nga pwedeng ipa-stop yung time ba. Okay. Ito Kuya Rasha, hindi ko kasi alam. Pasensya na Sige. po. So bro Jezreel, next question bro, or pwede mo namang ipaulit yung tanong. Okay, next question. Dito sa may Galatians 1 verse 18, that is 36 AD na si Peter ay nasa Jerusalem. Anong masasabi mo doon, kapatid? Kung si Peter 36 AD nasa Jerusalem, na sinasabi mo, ano ang calendar na gamit nila noon? Ang pagkakaiba, meron sa mga standard references, sinasabi 31 AD founded o 30 AD, may 33 AD, sa'yo 36. Ang nakabase yan sa calendar na gamit nila. What is the calendar na ginagamit nila? Next question. Sabi dito sa Concise History ni Mary Fairchild, si Irenaeus, Bishop of Lyon, dito pala niya ini-establish 200 CE ito. The basic structure of the Catholic Church was in place, hindi po Roman Catholic Church. Anong masasabi mo dito, kapatid? 200 CE, ginagawa pala yung basic structure ng Catholic Church. Anong masasabi mo doon? Ginagawa pa lang yung basic structures ng Catholic Church kasi hindi pa formal. Ang simbahang Katoliko nung nagsisimula sa panahon niyan, kahit ng 100 AD. Dahil hindi pa tayo open sa mga pagano, tayo ay, ang mga Kristiyano noon, nagkakanya-kanya sila. Kaya hindi pa ganon katibay ang Catholic Church noon. At wala pa po during that time. Ay, may pangalan na pala, sorry. Follow-up question. So, ibig sabihin, wala pa talagang established na doktrina ang Roman Catholic Church 200 CE kasi binubuo pa lang yung structure. Doon po sa pagbuo ng structure, wala pa po ba kaming standard na doctrine? Pa po kasi, yung panahon na yan,
hati, may Eastern Rite, may 5 rites during that time. 5 rites po. At ang Roman Catholic Church ay hindi rin makapunta sa iba't ibang mga simbahang napuntahan ng mga alagad, pinapatay kasi. Next question. No, kaya Next question. hindi pa masyadong magkakakulang yung mga. Next question. Nabanggit mo yung dating aral na meron ang apostol. Ano yung dating aral na meron ang mga apostol? Sabat ba o Sunday? Categorical question. Time stop objection. Okay, anong objection natin, second speaker? Wala po akong binanggit na dating aral ng mga apostol. Saan ko binanggit? At paano? Ito po, nakalista po sa akin. Moderator, objection. Counter objection. Nakalista sa akin dito. Counter objection. Doon sa kanyang mga binasang talata kanina, ang sabi niya doon na dapat may taglay ang mga apostol na mga dating aral. Kasunod nung mga pinagbabanggit niya Okay. na mga libingan ng INC Eli Soriano. Okay. Nabanggit So, niya po kanina. Ganito yung ating once lang tayo mag-object. So ganito yung ating decision. Valid naman yung question. Ngayon doon sa inyong claims na binanggit or hindi, again, I am not judge here. Nasa manonood na lang yan kung sino nagsasabi ng totoo. However, pasok yung tanong, pwedeng sagutin. Ibabalik ko kay Sanreo kung paano niya i-address to. Either sasagutin niya ng 20 seconds, 10 seconds indirect answer, or in the next question mo. So anong gagawin mo, San? Yarasha. Again, hindi ko matinig. Anong gagawin? Sasagot Yarasha. Anong gagamitin mo, yung 20 seconds or yung 10 seconds? Kung ano po yung mas para sa kanya, kung saan po papabor dun sa Hindi. kalaban ko, yun Ikaw, po ibigay hindi, ikaw to. Kasi yung 20 seconds, sasagutin mo yung tanong patungkol doon sa ano nga yun, bro? Yung aral? Ano nga yun? Yung dating Oo. Categorical question, moderator. Ang mga apostol ba ay may dating aral na Sabat o Sunday? Sabat or Categorical Sunday? lang po. Categorical Okay. or 10 seconds paliwanag agad? Unang-una, ang sagot ko dyan, San, wala tayo wait lang, San. Gusto ko lang i-confirm ba kung anong gagamitin mo. Yung 20 seconds na sagot, pero sasagutin mo yung categorical, Sabat or Sunday, or 10 seconds, magpapaliwanag ka agad. Anong gagawin mo? Yung ano na lang po, sinasabi niyang Sabat. Okay, Sabat or Sunday. Anong sagot mo, San? Unang-una po, wala po akong nilatag na Sabat. No. O- San. Ang gusto kong unang marinig sa'yo, kung pipili ka ng Sabat or Sunday, anong pipiliin mo doon sa sagot mo? Sabat o Sunday, pareho lang naman po yun, di ba? So, ang pipiliin mo parehas, both? Tama? Wala po kasi kami sa pagsalang Sabat. Kaya nga, San, Categorical. ganito, San. Categorical kasi yung, categorical, close-ended yung question. Kaya dapat kang mamili kung 20 seconds yung gagamitin mo. Ano po isa? 10 seconds, paliwanag agad. Kahit anong sabihin mo dyan, kung bakit mo hindi. Once malayo ang Sabat po kasi sa. Okay, 10 seconds. O, pasok mo yung sagot mo. Okay. Wala po ako sinabing dating aral ang mga apostol. Ang sinabi ko, ang apostol ay nag-iwan ng aral sa pamamagitan ng pananalita at sa pamamagitan ng pagsusulat. Next Kaya nga may question. Biblia. Next question. Next question, sabi mo, walang Biblia noong panahon sa New Testament ginagamit ng mga apostol. Anong ginamit doon sa Luke 4 verse 16 na binasa ng ating Panginoong Hesukristo sa sinagoga? Yung ginagamit na aklat sa panahon ng Panginoong Hesukristo sa sinagoga, yan ang aklat ng Judaism na tinatawag na Tanakh o Book of Moses. Yan po ang ginamit ng mga alagad sa pagtuturo sa paglaganap ng Christianity gamit ang oral traditions at gamit ang Tanakh. Yan po ang aklat ng Judaism. Wala pang Next question. Christianity. Ang Tanakh ba ay hindi bahagi ng Biblia, kapatid? Okay. Ang Tanakh ba ay hindi bahagi ng Biblia? Actually, hindi lang po Tanakh. May Septuagint, may Torah. Yan po ay bahagi ng... Time stop. Okay, anong Hindi ko objection po tinatanong po yung ibang part po. Ang tinatanong ko lang po kung ang Tanakh ba ay bahagi ng Bible or hindi. Okay, Yun lang po. categorical to San, yes or no Para to? siya. Oo, counter objection. Anong counter objection mo?
Sumagot naman po ako ng categorical, dinagdagan ko lang ng aklat. Baka sakaling ma-inform din yung ibang tao na hindi mo yung tanak ang gamit ng Judaism. Gumagamit din yung ibang Septuagint at saka ng Torah. Okay. For the record, San, anong sagot mo doon sa categorical? Yes or no? Yes, okay. So sa paliwanag, San, bigyan kita ng 20 seconds para ma-on ko yung ating timer. 1 minute and 5 seconds. 20 seconds sa pagsagot, San. Proceed. Yes po, hindi lang po tanak. Pero yes, tanak, Septuagint at Torah, bahagi po yan ng Bible. That's why the Catholic Church compiled the Bible. Hindi po yan pwedeng magkulang at hindi yan pwedeng madagdagan. Kami lang po ang may authority magpaliwanag ng Bible kasi kami po ang bumuo niyan. Tanak ay bahagi ng Biblia. Next question. Next question. Sa Romans 3 verse 2, sabi dito, pinagkatiwala ang salita ng Diyos sa mga Hudyo. May nababasa ka ba dito Catholic? Yes or no? Romans 3 verse 2, kapatid. Categorical po yung tanong. Kung categorical po yung tanong mo, wala pong Roman Catholic Church na mababasa dyan. Hindi po kami Bible alone. Ikaklaro ko sa'yo. Pero kung pasasagutin mo... Per speaker, ano yan? Ang tinatanong ko po sa kanya, kung mayroon po bang mababasa na Roman Catholic, dito po sa Romans 3 verse 2, categorical po yung tanong ko. Okay. Kasi sinasabi po niya na ang Catholic ang may karapatan lamang mag-interpret ng Biblia. Okay, bro. Kuya Ras, So, again, ina-analyze ko, bro, ha, yung kanyang objection. Patungkol dito sa categorical na ano nga yun ulit, bro? Romans 3 verse 2. 3 verse 2. Kung meron bang Roman Catholic na mababasa doon. Bro Sanreo, meron kang counter objection? Ang sabi ko po, wala. Dahil hindi po Bible alone ang Catholic Church. At ipinaliwanag ko kung bakit Wait lang, San. Kasi sumasagot ka na. I-on ko lang yung time mo. Kasi para sa sagot mo. So, malinaw yung sagot mo na wala. Paliwanag mo, 12 seconds lang ito. Proceed ka. Ang sagot ko, walang Roman Catholic Church sa Bible kasi hindi nga kami Bible alone. Makikita mo ang Roman Catholic Church traditions. Hindi natin pwedeng ipagsiksikan yan. Kayo Bible alone kami. Time. Okay, so dyan natatapos ang napakainit natin na rebuttal stage, second stage ng ating debate. Napakaganda ng debate na ito. At susunod tayo sa final conclusion. Pero bago yan, shoutout sa halos 80 live viewers natin. Alam kong gustong-gusto nyong mag-comment mga kapatid, pero pasensya talaga. At dako na nga tayo dito sa ating final conclusion. Again, ang topic natin ay patungkol sa True Church or tunay na iglesia. Is it Seventh-day Adventist Church or Roman Catholic Church? So, ayon sa ating napagkasunduan, mauna dito si Sanreo ng Catholic patungkol dito sa ating final conclusion. Bro San, 5 minutes. Okay. Your time start now. Kapag ikaw ay sasabihin true church, dapat ikaw ay hindi protestante. Hindi po protestante ang religion. Ang nagpasimula ng protestante, si Martin Luther, 16th century. Ang SDA, Seventh-day Adventist, bago kayo na itatag, marami na pong protestante. So ang ama ninyo, si Martin Luther. Siya po nagsimula ng pag-aaklas. Ikalawa, pag sinabing Protestant, organizations or movement, hindi po kayo religion. Tatlo, dapat makikita ang church ng SDA sa Jerusalem. Wala kayo doon. Catholic Church lang. Kung kayo ay nasa Matthew 16 verse 18, dapat yung taong kinakausap mismo sa Biblia na yon, nasa inyo. Pero ang labi ni San Pedro, nasa Catholic Church. Bakit nasa amin? Because sa San Pedro, ang namamahala sa Catholic Church. Ang Islam, ang Judaism, at ang Catholic Church na religion dyan sa Jerusalem ay may sariling aklat na compiled at merong sariling kalendaryo. Kung kayo ay ang SDA, ang True Church, may sarili kayong calendar. Bakit? Kasi dapat may traditions kayo. Ang lahat ng mga religions o major religions sa buong mundo ay may mga traditions. Why? Kasi sinauna sila eh. At dapat meron kayong sinaunang Kristiyano. Bakit? Pag sinabing may sinaunang Kristiyano, may saksi sa mga una pang panahon nung hindi pa nako-compile ng Bible. Now, kung ang SDA ay True Church, dapat wala pang Biblia nag-e-exist kayo. Nauna kayo dapat sa Bible.
Hindi pa pwedeng Bible ang nauna sa inyo. Bakit? Paano kayo magiging true church? Ibig sabihin, gawa lang kayo ng Biblia. The Catholic Church ang gumawa ng Bible. Ang Catholic Church gumawa ng calendar. Ang Catholic Church, wala pang pangalan, may iglesia na. At doon sa Matthew 16 verse 18, wala mang Roman Catholic Church na binanggit. Wala man Seventh-day Adventist na binanggit kasi wala naman siyang binanggit na pangalan. Ang sabi sa Matthew 16 verse 18, aking iglesia. Walang pangalan. Kaya ang Catholic Church walang pangalan. Kaya nga kami binigyan ni San Ignacio 107 AD ng pangalan eh. Bakit? Kasi sabi ni Kristo, aking iglesia. Wala kami pangalan. So ano ginawa ni San Ignacio? Binigyan kami ng pangalan. Ay yung pangalan ninyo, sino nagbigay? Kailan kayo nabuo? Kayong mga SDA. Sino nagtatag? Malinaw na sinabi mo ang founder ninyo, 3. Ilan dapat ang founder ng iglesia na tatag sa under ng Christianity? Isa lang. Sino? Si Kristo. Matthew 16 verse 1833 AD. Pero inamin mo 1823 kayo. So ibig sabihin hindi kayo nasa Matthew 16 verse 18. The Catholic Church 1990 years old na kami. Meron kaming early Christians, meron kaming Bible scholars, meron kaming theologians. Meron kaming history and traditions. Wala pang Bible, may Catholic Church na. Kaya kung nauna ang Biblia sa inyo mga Seventh-day Adventist, peke kayo. Fake! Pag nauna ang Bible mabuo sa inyo, fake kayo. Bakit? The Catholic Church compiled the Bible. At wala kayong sariling compiled Bible and even sariling translations. Kayo mga SDA, ang ginagamit nyo King James Version. Na-translate para lang sa Anglicans. Anglicans ba kayo? No Bible, peke. Who compiled the Bible? The Catholic Church. 1, 2, 3, 4, 5. Nga. Di ba? Ang true church may sariling Bible, may sariling calendar, at may sariling traditions. Dahil ang simbahang tatag ni Kristo ay binuo, wala pang Biblia. Nakilala nyo si Kristo dahil sa paghihirap ng Catholic Church because we, the Catholic Church, compiled the Bible. Nangopya lang kayo, nanghiram lang kayo, hindi kayo nagpaalam. Kaya ang doctrines ninyo, fake doctrines. Yun lang po, Kuya Rasha, ang aking latag ngayon. Salamat po sa inyong lahat. So, dyan nagtatapos ang final conclusion ng ating second speaker, Brother Sanreo ng Roman Catholic Church. At syempre, dadako tayo sa final conclusion din ng ating first speaker, Brother Jezreel ng Seventh-day Adventist Church. Paki-unmute muna, bro. Your time start now, bro. Nakita niyo po mga kapatid kung ano yung mga naging baseline po niya. Kailangan nakalibing, kailangan may Bible, kailangan may calendar. Ganun po ba yun nakalagay sa Biblia mga kapatid? Hindi nga daw po sila Bible alone. Kasi hindi po nila makikita yung aral po nila sa Biblia. Yun po yung totoo mga kapatid. Sabi po dito sa Romans 3 verse 2, totoong nakakahigit ang mga Hudyo sa maraming bagay. Hudyo po pinag-uusapan natin ha. Hindi po Roman Catholic Church. Una sa lahat, ipinagkatiwala sa kanila ang salita ng Diyos. Sinabi bang pinagkatiwala sa mga Roman Catholic Church? Hindi po. No? So, gagamitin ko yung kanyang salita. No? Pag hindi pinagkatiwala, hindi nila ginawa yung Biblia, peke. Peke po ang Roman Catholic Church. Nga po kasi nakikigamit lang po sila sa mga Hudyo. Okay, ano pa yung ibang mga patotoo natin dito? Sabi niya na ang Seventh-day Adventist Church 1863 natatag, mga ganun-ganun, bla bla bla. Hindi naman yun yung pinapatunayan natin kanina. Sabi dito sa 1 Corinthians 3 verse 10 to 11, ayon sa kagandahang loob ng Diyos sa akin, inilagay ko ang pundasyon. Ano yung pundasyon? Aral. Hindi po yung 1863, 33 AD, napakababaw po. Yan ba yung true church? Kailangan may mga date na binibigay. Kailangan ang origin po, kailangan nakakonekta doon sa mga apostolic connection. Ganun po ba? O tatanungin ko yung kausap natin, ano ba yung mga tradisyon ng mga apostol? Sunday keeper po ba sila? Meron po ba silang infant baptism? Meron po ba silang mediatrix? Yung po ba yung tradisyon nila? Hindi po. So yung pinagsasabi ng kausap natin kanina, wala po yun sa 4 marks. Kanina ko pa po binabanggit mga kapatid, ipapasok niya po yung kanyang tanong doon sa 4 marks na meron dapat ang Catholic Church. 1, Holy, Catholic, Apostolic. So doon sa mga nagko-comment sa atin kanina, uy, nabasa niya yung Catholic.
Eh hindi naman po Roman Catholic Church yun. Malaki po yung pinagkaiba nung Catholic adjective, hindi po na nang ginamit po sa Roman Catholic Church. Kaya nga po tinawag na Roman kasi nga po yung mga aral nila galing sa Roman. Eh sino po ba nagtatag noong ng Catholic Church, ng Roman Catholic Church? Inumpisahan ni Constantine. 590 AD ni Pope Gregory doon na-establish yung aral ng mga Roman Catholic Church. So sinasabi ng ating kausap 33 AD doon natatag sila. Eh wala nga po siya mabigay-bigay na petsa. Ano sabi natin kanina, pag wala kang maibigay na petsa na tama, sulpot talaga. Yun po yung totoong sulpot, mga kapatid. No? Ano pa yung ginawa ng ating kausap? Eh wala daw connection sa mga apostol, bla bla bla, kailangan ganoon daw yung napakababaw ho. Yan po ba in true church, mga kapatid, na pinag-uusapan natin? O sabi niya 1863 kami na arise. Revelation 12 verse 6, at tumakas ang babae sa ilang, doon siya pinaganda ng Diyos sa isang dako upang doon siya ampunin 1,000 o 1260 years. Ano ba nangyari sa iglesia? Kasi tinugis po yung iglesia po. Kaya po 1863 nag-arise yung totoong iglesia. Eh hindi po hinit ng kausap natin kanina. Kasi ang totoo po, yung Roman Catholic Church, sila yung mga tumugis. Hindi nga po niya binanggit yung Inquisition eh. Kasi alam po niya na yun po ay sila ang may gawa at nagpapatay doon sa mga Kristiyano. Ang sabi niya, ang father daw namin si Martin Luther. Eh okay, Protestant po kami, mga kapatid. Okay, sabihin natin, hindi ba ang Roman Catholic Church ay isa rin pong denomination? Under the umbrella of Christian, mga kapatid. Hindi po lahat ng Catholic Kristiyano. Pag sinabi po natin Kristiyano, tagasunod ni Kristo. Ang tanong, yung aral po ba nila sumusunod kay Kristo? Kung sila ay nangingiling ng Sunday na hindi naman ginagawa ni Kristo, tagasunod ba kayo ni Kristo? Si Kristo ba may infant baptism, tagasunod pa rin ba kayo ni Kristo? Kaya yung mga aral ninyo, hindi Bible alone, kasi nga po, wala po doon sa aral ni Kristo. Okay, ang kaninang patotoo natin, aral ng Seventh-day Adventist, taglay-taglay ng meron ang mga apostol at ni Kristo at naunang iglesia sa Gawa 7 verse 38 na hindi naman po binangga ng ating kausap. Matthew 16 verse 18, ano yung sinabi natin doon? Si Pedro ay merong confession, may pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Ano ginawa ng ating kausap? Kailangan kausap yung mga apostol. Diba? So yan, dyan natatapos ang ating debate. Napakagandang debate through church, mga kapatid. Congratulations sa dalawa, SDA versus Roman Catholic Church. So bago natin i-end yung ating live, syempre gusto ko muna silang bigyan ng time magpasalamat, mag-shout out, or meron kayong i-endorse sa ating mga manonood. Meron tayong 80 live viewers, mga kapatid. Napaka-active ng debate natin. Nahin natin si Brother Jezreel. Pasalamat, bro. Mike, bro. Yan, maraming salamat po unang-una kay Brother Rasha po sa paggamit po na inyong platform. Salamat, Brother Rasha, at binigyan nyo kami ng pagkakataon na pag-usapan yung ganitong topic. And doon sa ating kausap, si Brother Sanrio, maraming salamat sa iyong ginawang paghamon. At I know na kanina medyo kabado ka pa, pero at least na i-present mo ng maayos kasama ng iyong mga kasama dyan, yung ating And binabati po natin yung nasa DevCon na rin po. Pwede naman sigurong batiin sila, no, yung mga nakausap natin. Ngayon siguro, binabati ko si Samuel Tahuda, yung sabi niya, chip daw ako po. No? Debater po. So sana po magkausap tayo, brother. And doon sa lahat po ng lahat ng mga nanalangin sa ating Panginoong Hesukristo, maraming salamat sa paggabay po sa atin. So, Brother Sanrio, maraming salamat sa pagkakataon na makausap ka. I hope na hindi ito yung ating huling pag-uusap. And sa ating mga sumusubaybay, wala po kaming dito, wala po kaming hatred, wala po kong ginamit ng mga bad words sa ating kausap dahil ang mga Roman Catholic po ay mahal po namin kayo, mga kapatid. Aral lang po ito. Aral lang po. Wala po tayong gagamitin ng mga below the belt na pag-uusap. So maraming salamat po sa lahat po ng mga nakinig, mga kapatid. Salamat sa ating Panginoong Diyos. Nawa,
ang aral po at ang kanyang kalooban sa pamamagitan ng banal na espiritu ang ating naibigay mga kapatid. Thank you po. Okay. Tsaka yung group mo bro, at meron ba kayong mga gawain bro? Baka gusto mo silang imbitahan. Binabati ko na rin po siguro si Brother Rocky Tulog ng ng Advent Biblical Ministry po. Maraming salamat sa binigay niyo pong pahintulot, and ganoon din po sa AYDM. So i-like niyo po yung aming page, the Adventist Youth Disciples Ministry. So yan po yung ministry na ginagawa po natin sa Facebook. So hindi ko na po babanggitin yung mga churches po na na kinabibilangan po natin para po maging fair naman po kay Sanrio. Okay, so shoutout ng malaki sa ABM, Advent Biblical Ministry, at syempre kay Samuel Tahuda ng founder ng MCGU. Malaking shoutout sa iyo ha. Bro Sam. So pasalamat din Bro Sanrio. Ay, okay po, unang-una, Kuya Rasha, salamat po. Ito po yung first time ko na magkaroon ako ng kadebate na SDA at first time ko pong dumebate sa Rasha TV. Kaya napaka-espesyal sa akin ang araw na ito. At pasalamat sa iyo, Kuya Jezreel. First time ko talagang maka-encounter ng SDA kasi alam niyo naman po sa iba talaga akong nakakonect, no? Kaya iba yung pakiramdam ko ngayon, hindi po masayang-masaya ako kasi napakagaling niyo at napakahusay ninyo. Sa lahat po ng sumusuporta po sa akin na Katoliko sa Ave Maristela Star of the Sea, maraming salamat po sa inyong pananalangin. Nagkaroon ako ng takot talaga kasi magaling to si Kuya Jezreel, di ba? At napakabata ko pa. Maraming salamat sa inyong pananalangin, sa lahat ng kapanaligong Katoliko, sa Ave Maristela, Star of the Sea. Thank you kay Kuya Rasha sa bumubuo po ng Rasha TV, sa mga hindi po Katoliko na nanood at sa mga Katoliko. Maraming salamat po sa inyong pagsuporta sa amin. At masayang-masaya ako, naging mapayapa yung aming conversation at nakapag-usap talaga kami ng maayos patungkol sa kung ano ba yung stand ng aming simbahan. Pero ika-clarify ko po no to hate, wag po nating iba si Kuya Jezreel, mga kapanaligong Katoliko. Ang mga debaters po, Katoliko man o hindi, magkakaibigan yan. Nagiging magkakalaban lang kami sa aral, pero kapag hindi na po ang usapin ay aral, magkakaibigan kami, magtotropa kami. Kaya wag natin damdamin at iuwi sa bahay na dahil SDA si Kuya Jezreel, kaaway natin, hindi. Si Kuya Jezreel, magkasalungat na kami sa aral, pero pag hindi naman usaping Bible, magkaibigan kami. Kuya ko po yan na SDA. Kaya wag po sana nating personalin yung mga nakakadebate ko, ng mga kaibigan po natin sila. At sa lahat po ng mga hindi Katoliko na sumusuporta at sa mga Katoliko, maraming salamat po. At manood po kayo ng mga debate dito kay Kuya Rasha, dito sa Rasha TV, magagaling ang mga debater. And please subscribe on my YouTube channel, Sanrio TV. Yan, nandiyan po yung mga dati ko mga presentations regarding sa iba't ibang mga Protestants at sa mga stands. So maraming salamat sa iyo, Kuya Jezreel, natupad yung pangarap ko at ikaw yung ginamit ng Diyos. Kay Kuya Rasha, marami rin pong salamat, no? At kahit naging matigas ang ulo ko sa iyo, ay naramdaman ko yung pinili mo. No? Maraming sa inyo. Okay, so Rasha TV, gusto din magpasalamat sa lahat ng sumusuporta dito, mga sponsor ko, at syempre dito din sa ating debate. At gustong-gusto ko talaga itong debate na ito. Sana hindi ito huli at sana marami pa tayong pagsasamahan. So kung gusto niyo sumali sa mga ganitong gawain, pwede kayo mag-PM sa akin or maghamon sa ating mga debatista. Nandito si Brother Sanrio ng Catholic at Brother Jezreel ng Seventh-day Adventist. Pwede ko niyo akong gamitin para mag-mediate sa inyong debate. Basta sumasang-ayon lang kayo sa ating mga patakaran syempre. So yun, this is Admin Rasha ng Rasha TV, and we're out. Na 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 na